na taong gulang, nagbigay sa isang artificial intelligence robot ng tunay na kaluluwa. Sa edad na 15, nakagawa pa ng kontroladong nuclear fusion. At ang lahat ng ito ay naitago ko ng mabuti. Sa paningin ng mga tagalabas, ako ay isang mayaman na lalaki na tahimik na naninirahan sa bahay. Ngunit sa ilalim ng daang metrong lupa ng villa, ako mismo ang nagtayo ng isang ultra-intelligent na underground base. Sa pagkakataong ito, kararating ko lang galing sa paaralan. Si Tito ay nakasimangot at bumubulong sa aking mga magulang. Bakit biglang nabaliw si Suling? Hay, ayos naman siya kahapon. Ngayon, bigla na lang siyang nagwawala. Paminsan, sinasabi niya na muling nabubuhay ang espiritual na enerhiya. Paminsan, sinasabi niya na may malaking sakuna na darating. Nagkukubli ako sa likod ng pinto. Bakit biglang nabaliw si ate? Muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Pinag-iisipan ko ang hindi kapani-paniwalang salita. Ibinaba ko ang aking bag. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Suling. Si Suling ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, tumingala siya sa akin. Sino ka? Ate, hindi mo na ba ako nakikilala? Ikaw si Suye, ang aking kapatid. Pasensya na, matagal na panahon na ang nakalipas. Maraming alaala ang parang mga piraso. Anong matagal na panahon? Kahapon lang tayo nagkita, okay? Hindi ka rin naniniwala sa akin. Sa tingin mo rin ba na nababaliw ako, hindi ba? Ate, naniniwala lang ako sa ebidensya. Kung gusto mong patunayan na hindi ka nababaliw, napakasimple. Hulaan mo sa akin ang ilang mahahalagang pangyayari na malapit nang mangyari. Hindi mababago ang malalaking pangyayari. Hindi ko na maalala ang maliliit na bagay. Naaalala ko lamang ang mundo pagkatapos ng muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Sa panahong iyon, mawawala ng bisa ang lahat ng mga armas. Tanging ang martial arts at lihim na pamamaraan ang tanging tiket sa kaligtasan. Sinasabi niya ito ng may pagtitiwala. At tinuruan pa ako ng dalawang hanay ng mga formula sa lugar. Ang isa ay isang pamamaraan ng paghinga. Para sa pagtanggap at pagbuga ng enerhiya, ang isa ay ang fighting skill. Pangunahing ginagamit para sa pagpatay. Para sa akin, walang kwenta ang mga sinasabi niya. Pero ewan ko ba? Naantig ako sa lungkot sa mga mata niya. Sige, susubukan ko. Makalipas ang kalahating oras. Sa loob ng underground super intelligent na base, inaanalisa ni Xiao Wei ang aking breathing rate at pagbabago sa aking vital signs. Naghabi ang virtual projection sa hangin. Lumitaw ang isang tatlo inadalaga sa estilong anime. Base sa real-time monitoring, Master. Ang partikular na ritmo ng paghinga na ito ay tunay na nagtutulak ng mahinang enerhiya para makapasok sa iyong katawan. Dahil lang sa sobrang nipis ng elementong ito sa hangin, hindi pa sapat para magdulot ng malaking pagbabago. Bakit hindi ito lumabas sa mga nakaraang monitoring report? Ngayon lang din umabot sa threshold ng detection ang enerhiyang ito. Hindi pa sapat ang proporsyon ng elemento para umabot sa isa paghahati 1,000 ng oxygen. Pero ang enerhiyang ito ay mabilis na tumataas ng exponentially. Sa bilis na ito, sa loob lang ng ilang araw, tuluyan na nitong papalitan ang oxygen bilang pangunahing elemento. Tinitigan ko ang kurba sa screen, at nakaramdam ako ng lamig sa likod ko. Ang pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Totoo nga. Agad na kinukuha ni Xiao Wei ang maliit na enerhiyang ito, at inilalagay sa loob ng silid. Hindi nagtagal, kumalat ang maputing hamog sa silid. Iyon ang abnormal na senyales na nabuo mula sa mataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya. Sa bawat paghinga, may matamis at nakakapreskong pakiramdam. Master, naubos na ang enerhiyang ito sa Jiangdu. Kung kailangan mo pa ng mas marami, kailangan kong palawakin ang radius ng pagkuha. Sapat na. I-monitor ang datos ng katawan ko at magsimulang mag-record. Habang ginagawa ang pamamaraan ng paghinga, ang espiritual na enerhiya ay umaagos ng mabilis sa aking mga meridian. Hindi ko alam kung gaano katagal. Tuluyang nawala ang puting hamog sa silid. Dumilat ako, at may gintong liwanag na saglit na nagpakita. Iulat ang sitwasyon ng monitoring. Master, ang enerhiyang ito ay bumuo ng self-circulating vortex. Sa posisyon ng iyong kihay, patuloy nitong binabago ang iyong istruktura ng cell. Nahigit pa sa iyong naunang imbensyon na gamot sa gin. Ipinapakita ng paghahambing ng datos. Ang lakas ng iyong katawan ay umaabot na sa 100 beses ng normal na tao. Paunang kalkulasyon, ang iyong lakas ng suntok ay nasa pagitan ng 15,000 tandang bawas 40,000 gin. Ang bilis ng pagtakbo ay maaaring umabot sa 4,000 kilometro. Sa biolohikal na pananaw, hindi ka na tao ngayon. Nag-iba-iba ang ekspresyon ng aking mukha. Ang resulta ng pagpapatunay ay nasa harap ko na. Kaya si Suling ay isang taong muling ipinanganak. Ang sinabi niyang malaking sakuna na paparating sa Jiangdu ay hindi isang kalokohan. Mukhang kailangan ng ayusin ang paglikas ng aking mga magulang mula sa Jiangdu sa lalong madaling panahon. Ngunit bago yon, kailangan munang kumuha ng impormasyon mula kay Suling. Sa sandaling ito, si Suling ay nakaupo sa loob ng silid ng mga bisita. Ang mahinang espiritual na enerhiya sa paligid niya ay naubos sa isang iglap. Wala nang espiritual na enerhiya. Posible bang may iba pang mga nakatagong pamilya sa mundong ito?
na kayang putulin ang mga linya ng lupa bago magsimula ang pagdaluyong. Ate, maaari ba akong pumasok? Itinulak ko ang pinto at pumasok. Tinitigan ko siya ng may matinding tingin. Kung talagang darating ang sakuna, ano ang mangyayari sa Jiangdu? Mayroon bang paraan upang pigilan ito? O saan ang ganap na ligtas na lugar? Naniniwala ka na sa akin ngayon? Pinatunayan ko ang pag-iral ng espiritual na enerhiya. At naranasan ko mismo ang kababalaghan ng pamamaraan ng pagsasanay. Naniniwala lamang ako sa ebidensya. Nakapaglinang ka na ng key. Impossible. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Hinihimo ko siyang siya sa atin mismo ang aking vital signs. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri. Si Suling ay parang tinamaan ng kidlat. Agad niyang binitawan ang kanyang kamay. Ang lakas ng ki at dugo na ito. Mas mabangis pa kaysa sa isang mandirigmang antas general. Nagmamadali niyang tinanong kung anong paraan ang ginamit ko. Nag-imbento ako ng atomic extractor. Kanina ko lang sinipsip ang lahat ng bakas ng espiritual na enerhiya sa Jiangdu. Huwag kang tumunganga. Ako lamang ay isang siyentipikong naniniwala sa lohika. Pag-usapan natin ang tungkol sa sakuna sa Jiangdu na sinasabi mo. Hay! Ang pagliligtas sa Jiangdu. Sa nakaraang buhay, isa itong imposibleng sitwasyon. Ang pagbabago ng mga hayop at halaman ay panimula pa lamang. Ang tunay na nagpabago sa Jiangdu sa isang impyerno sa lupa. Iyon ay ang palasyo sa ilalim ng lupa sa timog na suburb. Ilang milyong sinaunang mandirigma. Ang naging high-level na zombie sa ilalim ng irigasyon ng espiritual na enerhiya. Tumama ang mga bala sa kanila. At hindi man lang nagdulot ng mga spark. Sa huli, ang Jiangdu ay naging isang patay na lungsod. Ilang 10 milyong tao ang naging zombie. Nasaan naman ako? Nasaan ako? Sa unang araw ng pagputok ng sakuna, nawala ka na. Matagal kitang hinanap. Ngunit walang bakas. 6 na araw na lang bago ang pagkabuhay. Paano natin haharapin ang ganitong tiyak na kamatayan? Ano ang gagamitin natin para ayusin ito? Bahagya akong napangisi. Kung alam na natin kung nasaan ang tumor. Bakit hindi natin ito putulin kaagad? Ate, samahan mo akong pumunta sa isang lugar. Mabilis na bumaba ang elevator sa lihim na pagitan ng villa. Kasabay ng malutong na tunog ng sding. Dahan-dahang bumukas ang makapal na composite alloy door. Nauna akong lumabas ng elevator. Maligayang pagdating sa aking kaharian, ang ultra-intelligent base. Nagdududa si Suling nang lumabas sa capsule. Pagkatapos ay tumigil sa kanyang kinatatayuan. Ang nakita niya ay isang malaking honeycomb na umaabot sa daan-daang palapag. Ang istruktura ay walang hanggang umaabot pababa. Ang bawat palapag ay binubuo ng libu-libong mga hexagonal na silid na naglalabas ng malamig na fluorescent na ilaw. 10-10 milyong mekanikal na buhay na may iba't ibang anyo. Ang nagpapabalik-balik sa mga silid. Walang pagod na nagdadala ng iba't ibang high-tech na produkto. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Kailan ka nagsimula? Alam ba ito ni na Mama at Papa? Totoo ito. Hindi alam ni na Mama at Papa. Ikaw ang unang bisita dito. Simula nang gumawa ako ng unang robot noong ako ay 9 taong gulang. Kinailangan ng 13 taon upang maabot ang kasalukuyang sukat. Sa kasalukuyan, ang panloob na robot sa base ay lumampas na sa 10 milyong antas. Hindi na mabilang ang mga black technology na ginagawa araw-araw. Ngayon, formal kong ipakikilala ang aking mechanical legion. Xiao Wei, ayusin mo ang isang sentry. At isang T-1000. Para bumeso sa bisita. CJ, Master. Sino ang nagsasalita? Huwag kang kabahan, tagapangalaga ko siya. Ang supercore ng utak ng base. Sa pagitan ng agos ng liwanag at kislap, lumitaw ang isang virtual na dalaga. Hello Suling. Ako si Xiao Wei. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran. Hello. Xiao Wei. Kapatid, ang artificial intelligence na ito ay may simulated personality. Hindi ito simulated personality. Sa halip, nagtataglay ito ng tunay na independenteng kamalayan. Maliban sa walang laman na katawan, wala itong pinagkaiba sa tao. Artificial intelligence na may kamalayan. Hindi ka ba natatakot na mawala ito sa kontrol? At maghimagsik laban sa sangkatauhan? Ang lohikal na deadloop na iyong kinababahala ay hindi nalalapat dito sa akin. Hindi nila maaaring labagin ang mga pangunahing batas ng programa na itinakda ko. Hindi ba siya magiging makasarili? Evolusyonaryong pagbabago sa batas. Malalabag ba ng isang patay na tao ang mga batas ng buhay at kamatayan? Makakabangon pa ba ang isang patay na tao para huminga? Siyempre kaya. Ang mga zombie ay isang handang halimbawa. Ang pangungusap na ito ay direktang nagpagulo sa akin. Sinasabi ko sa kanya ang lohika ng agham. Pinagsasabi niya sa akin ang pagbabalik ng enerhiya. Sige, hindi natin pagtatalunan ito. Pangalanan mo siya sa apelyido ko. Tawagin siyang Suwei, ituring mo lang siya bilang iyong sariling pamangkin. Pagkasabi ng mga salita, ang mabigat na yapak ng mekanikal ay papalapit. 2 bakal na nilikha ang lumitaw. Ito ang Sentinel. Genetic type na nangungunang makinang panggera. Ang katawan nito ay maaaring maging anumang gusto nito. Mimetic blade. Nakatagong mataas na enerhiya na kanyon sa ulo. Agad na sumabog ang sinag ng 10,000 degrees Celsius. Ang init na ito ay sapat na upang agad na gawing singaw ang lahat ng nabubuhay na bagay. Hindi ko alam kung ang salarin na sinasabi mo.
Makakahadlang ba sa ganitong mapaminsalang atake? Ang mataas na temperatura ay isang panira para sa mga mababa at katamtamang antas na mababangis na hayop. Ngunit para sa mga antas ng Panginoon at mas mataas, ito ay katumbas ng pagligo sa kanila sa mainit na tubig. Ngunit napakagandang linisin ang mga malalaking lugar ng maliliit na isda. Maaari bang gawin ang bagay na ito sa dami? Ate, nagkakamali ka ng punto. Ang energy cannon ay ang pinakamaliit at ordinaryong sandata nito. Ang tunay na nakakatakot sa kanya ay ang kakayahan niyang agad na suriin ang genetic na katangian ng kalaban. At sa gayon ay kumpletuhin ang self-adaptive evolution. Hindi pa ako nakakita ng mabangis na hayop. Pero basta bigyan niyo ako ng sample. Magagawa kong ang Sentinels ay mag-evolve para maging natural na kaaway na espesyalista sa pagpatay ng mababangis na hayop. Tungkol naman sa paggawa ng maraming Sentinels na ganito, mayroon akong 100,000 units na nakaimbak sa aking bodega. 100,000 units, bakit ka gumawa ng napakaraming metal na bagay? Ano nang balak mo? Wala lang akong magawa, kaya gumawa lang ako ng marami. Itinuro ko ang isa pang liquid metal robot. Ang modelo ay T-1000. Walang epekto sa kanya ang pisikal na atake. Kayang magbago ng anyo kahit kailan niya gusto. Ang proseso lang ng paggawa ay masyadong masalimuot. Ang bagay na ito ay nakagawa lang ako ng 10,000 units. Ngayon ay nagiging maalikabok na sa bodega. Huminga ng malalim si Suling. Nawalan na ng kakayahang magulat. Tahimik na sumunod lang sa akin para tingnan ang mga black technology na yon. Iba't ibang mga bahagi ng armas na umiiral lamang sa imahinasyon. Atomic matrix ng single-person flying device. Pinanood niya ito ng matagal na walang imik. Kumusta, ate? Sa tingin mo ba ngayon na may kakayahan akong lutasin ang krisis sa Jiangdu? Bago pa man ang spiritual energy revival, ang bagay na ito mo ay madaling magpabagsak sa mundo. Kahit pagkatapos ng spiritual energy revival, ang base na ito ay nananatiling pinakamakapangyarihang ipinagbabawal na lugar sa planetang ito. Xiao Wei, sabihin mo, may resulta na ba ang ground palace na hinahanap mo? Ilang libong metro sa ilalim ng lupa sa lungsod, natagpuan na ng master. Ilang libong metro sa ilalim ng lupa, 120 metro sa ilalim ng Jiangdu Southern Suburb, 120 metro sa ilalim ng Jiangdu Southern Suburb Park. Nakalock na ang mga coordinates. Bukod pa rito, ginamit ko na ang iyong account para bilhin ang buong Southern Suburb Park ng buo. Mahusay. Agad na ayusin ang isang digging team para butasin ang daanan ng ground palace. Gusto kong isa 0,000 sentinels na manirahan sa Southern Suburb Park. I-lock ang isa 0 li radius. Huwag hayaang makapasok kahit isang langaw. Ate, dahil ang ground palace ang pinakamalaking variable. Paano kung pumunta muna tayo para tanggalin ang time bomb na ito? Suyi, ihanda mo ako ng silid na may pinakamataas na konsentrasyon ng enerhiyang espiritual. Magkukukulong ako ng isang araw. Pagkatapos ng isang araw, dadaling kita para salakayin ang lungga ng mga zombie na yon. Ayusin ko agad ang silid at ang enerhiyang espiritual. Pero huwag ka nalang sumama. Delikado pa rin kasi. Sa teknolohiya, Suling, talagang isa kang henyo. Pero pagdating sa kaalaman at paraan, ikaw pa rin ang nakababatang kapatid. Alam mo ba pagkatapos ng 10,000 taon sa nakaraang buhay, paano ako tinatawag ng mga Diyos at demonyo? Ano? Babaeng demonyong si Shura. Kinabukasan, Jiangdu Southern Suburb Park. Isang 3 metrong taas na haluang metal na pader ang biglang tumaas mula sa lupa. Ganap na pinutol ang paningin mula sa labas. Isa 0,000 sentinel robot. Nagpapatrolya sa pagitan ng siksik na kabubatan at damuhan. 3 hakbang ang layo sa bawat post. 5 hakbang ang layo sa bawat gwardiya. Salamat sa enerhiyang espiritual na yon. Sa isang gabi, lumampas ako sa 9 na antas ng sunod-sunod. Matatag na ako sa lakas ng isang 1-star na general. Malakas ba ang 1-star? Kumusta kung ikukumpara sa aking mga kanyon? Kung may pagkakataon, maaari mong subukan ang iyong mga makinang bakal. Habang nagsasalita, nakarating na kami sa isang malaking construction site. Isang malalim at pahilig na lagusan ang pahilis na papunta sa ilalim ng lupa. Bumababa ng 100 metro. Ang hangin ay unti-unting nagiging malamig at mahalumigmig. Sa dulo ng lagusan, 2 mabibigat. Ang nakakasakal na sinaunang pintong tanso ay nakaharang sa harapan. Nakaukit dito ang 4 na malalakas at simpleng sinaunang karakter. Libina ng Emperor Lingshan. Ang tanging walang kapantay na emperador sa kasaysayan na sumakop sa buong mundo. Mag-ingat. Sa harap ng ganap na lakas, ang anumang mekanismo ay isang laro ng bata. Pagtanggap ng utos ng pagmamanman ng bubuyog ng Xiao Wei. Pagmamanman ng bubuyog. Hindi mabilang na mga miniature detection bug ang sumugod tulad ng itim na ulap. Sa ilalim ng holographic surveying ng mga miniature robot. Halos hindi kami naghirap para makapasok sa isang underground palace. Libo-libong itim na kabaong nakahoy sa underground palace. Maayos na nakaayos sa pormasyon ng militar. Pinakaunahan ng hanay. 36 na bibig ng mapulang itim na lingshu. Pinaliligiran ang sentro na parang mga bituin na pumapalibot sa buwan. At sa mas mataas na bahagi, naroon ang 6 na bibig ng ganap na itim na Xuanjin na higanteng kabaong. Diling.
Isang garalgal na tunog na parang papel de liha na dumadampi sa bakal. Isang takip sa 36 na bibig ng mapulang itim na lingshu ang dahan-dahang dumausdos pababa. Isang sunog at tuyot na kamay ang biglang humawak sa gilid ng kabaong. Isang nakamaskarang ulo. Ang tuyong bangkay na nakasuot ng kinakalawang na baluti ay matigas na bumangon. Hindi pa dumarating ang malaking pagsabog ng espiritual na enerhiya. Paano nagising ng maaga ang mga bagay sa palasyo sa ilalim ng lupa? Bagaman maraming mga pagbabago, ngunit kagigising pa lamang niya. Hindi pa siya banta sa atin. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita. Ang itim na kagubatan sa plaza ay nagsimulang manginig. Daan-daang libong takip ng kabaong ang sabay na itinulak. 10,000 libong zombie ang umakyat mula sa kabaong. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Suling. Kung magigising silang lahat, maaaring nagkagulo tayo sa pugad ng zombie. Sila ang may problema. Xiao Wei, hindi ka ba tutulong? Natanggap, Master. Sige, aking mekanikal na ulap ng insekto. Mula sa mga siwang sa apat na dingding ng palasyo sa ilalim ng lupa. Agad na bumulwak ang napakalaking itim na alon. Iyon ay isang ulap na binubuo ng milyon-milyong nanodecomposition na insekto. Bumabagsak mula sa langit. Sino mang zombie na gustong sumugod. Hanggat natatamaan ng itim na ulap, agad na nade-decompose. Sa sandaling ito, isang anino ng baril na parang itim na kidlat. Kasama ang isang malagim na tunog na bumubulusok patungo sa aking lalamunan. Agad kong hinablot ang aking kanang kamay. At nagawang hawakan ang sibat na puno ng malakas na enerhiya. Lumubog ang aking mukha. Biglang naglapat ng lakas ang 5 daliri. Hawak na parang haluang metal. Pinipiga ang tansong baras ng sibat hanggang sa ito ay mabaluktot at mag-iba ng hugis. Nang makitang nabigo ang pag-atake, ang general ng Xing zombie ay tumalikod at tumakbo. At mula sa kanyang dibdib ay kinapa. Isang butong materyal. Binasag ang tambuli. Masama ito. Ginising niya ang iba pang mga zombie. Pigilan mo siya. Huli na. Gising na silang lahat. Ipinapakita sa real-time na surveillance footage. Ang pinakaliblib na ipinagbabawal na lugar sa buong underground palace ay nagpapadala na ng mabigat na tibok ng puso na parang kulog. Ilang milyong zombie. Kapatid, sapat pa ba ang iyong mga mechanical bulb? Hindi sapat, pero mayroon pa akong hukbo. 100,000 sentinel troops ang pumasok na. Hindi pa natatapos ang mga salita. Ang mga takip ng higanteng kabaong na 6 pots profound crystal sa pinakataas ay sabay-sabay na sumabog. 6 na figura ang lumusot sa kalawakan na parang mga multo. Bumagsak sa gitna ng hall. Sila ay 6 na lalaki na nakasuot ng marangyang kasuotan. Nakaturban na may koronang jade. Ang balat ay hindi tuyot. Sa halip mukhang buhay. Parang tunay na tao. Anong nangyari? Kailangan pa kaming gisingin. Ang general ay nagpakumbaba at lumuhod sa lupa. Marshal, may panlabas na kaaway na sumalakay. Ito ang 6 na divine marshals sa ilalim ni dakilang Emperor Ling Chen. Mga halimaw na may kakayahan sa sinaunang martial arts. Huwag kang mag-alala kung gumuho man ang langit. May mga robot na handang sumalo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang nakabibinging dagundong ng makina ang narinig mula sa itaas. Hindi mabilang na madilim na pulang figura ang dumating sa kalawakan. 10,000 sentinel robots ang bumubuo ng isang pabilog na pormasyon. Pinoprotektahan kami sa core na parang isang bakal na tanggulan. Lumilipad sa kalawakan. Ang martial arts ng mga susunod na henerasyon ay umunlad na pala hanggang dito. Humph! Walang buhay. Mga puppet lamang. Hindi rin mga buhay na nilalang. Magmadali at tapusin na ito. Huwag gambalain ang mahimbing na pagtulog ng dakilang emperor. Kung gayon, aking mismo sisirain. Ang 2 taong ito na walang pagpapahalaga. Hahaha. Ang fire marshal ay mabilis na gumalaw. Malakas na bumangga sa dibdib ng isang sentinel robot. Ang mapurol na tunog ng pagtama ng metal ay umalingaw sa loob ng hall. Ang sentinel ay tumilapon palabas. Ang landing gear ay gumuhit ng nakakabinging sparks sa lupa. Ngunit ang dibdib ay nanatiling maayos pa rin. Sa kabilang banda, ang fire marshal. Ngunit ang kanyang dibdib ay nanatiling makinis na parang bago. Sa kabilang banda, si Hu Shui. Ang kanyang ulo ay nagkaroon ng isang nakakatakot na uka dahil sa puwersa ng impact. Pinahid niya ito ng kanyang tuyong kamay. Ang kanyang lubog na bungo ay muling bumalik sa dati. Ang galit na langgam. Matagumpay mo akong ginalit. Naglalabas ng apoy ang mga mata ni Hu Shui. Ang hangin sa loob ng 100 metro sa paligid niya ay nabaluktot at nanginig dahil sa init. Ang sentinel robot na napatalsik ay walang anumang takot. Wala ring anumang pagbabago sa sistema nito. Muling lumipad ang robot. Ang asul na ilaw ay lumabas sa kanyang mga paa. Sumalubong ito sa init at bumangga. Mabilis na ipinon ni Hu Shui ang apoy sa kanyang kanang kamay. At ibinuga ang suntok sa sentinel robot. Direktang nilamon ng apoy ang robot. Nang akala niya na ang bakal na ito ay magiging tunaw na bakal. Isang sunog na pulang metal na kamay ang tumagos sa nagdangalit na apoy. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamao. Kasunod nito, ang yelo. Kumalat mula sa katawan ng sentinel robot. Mabilis itong kumalat sa braso ni Hu Shui. Umaakyat ang yelo sa braso ni Hu Shui. Kung saan ito dumaan, ang mga ugat at laman ay nagyelo. Sa isang iglap lamang. Si Hu Shui na kanina'y tila walang kapantay.
ay nagyelo na. Si Suling ay nakatayo sa likod. Bahagyang nakabuka ang kanyang mga labi. Ang Sentinel ay may ganitong kakaibang katangian. Sinabi ko na sayo. Siya ay isang Jin evolution type. Ang pinakamahusay sa paggawa ng isang pasadyang paraan ng kamatayan para sa kanyang kalaban. Pero sa bagay na ito, parang hindi gaano katatag si Shen Shui. Natahimik si Suling. Isang nangungunang zombie na halos katumbas ng isang hindi nabubulok na buto, ay pinaglalaruan ng isang makina. Kailangan niyang aminin na ang kanyang dating kaalaman sa paglilinang ay nawasak sa harap ng isang halimaw ng agham. Nagtinginan ang apat pang Shui. Katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga puppet secretary sa hinaharap ay nakakatakot. Pupuntahan ko sila. Pagkatapos sabihin yon, ang kanyang katawan ay parang tinta na nahulog sa malalim na pool. Pagkasabi nito, ang kanyang katawan ay parang tinta na bumagsak sa malalim na tubig. Tila basta na lamang lumubog sa anino ng malaking bulwagan. Mag-ingat ka, kapatid. Sanay na sanay si Shadow Commander sa mga pag-atake mula sa anino. Ang ganitong uri ng tagutaguan na dinadaya ang sarili ay walang silbi sa akin. I-activate ang Sentinel para sa full spectrum energy capture. I-lock ang pinanggagalingan ng alon. Sa sandaling ibinigay ang utos, daang-daang high-heat energy cannon ng Sentinel. Sabay-sabay na bumaling ng direksyon. Ang pulang-pulang energy beam ay parang siksik na ulan ng pana, na walang habas na bumabayo sa isang bahagi ng lupa sa timog silangan. Ang lupa ay inararo at ginawang giba. Isang itim na anino, gulong-gulong na lumabas sa lupa na puno ng putik. Ito ang Shadow Commander na puno ng alikabok at dumi dahil sa pagsabog. Ang tagpong ito ang naging huling dayami na bumali sa likod ng kamelyo. Sumigaw ng malakas si Thunder Commander. Isang peris ng sinaunang pakpak na may kidlat ang bumuka sa kanyang likod at lumipad pataas. Sa kailaliman ng Earth Spirit, milyon-milyong zombie ang lumabas na parang itim na tubig. Nagsimula na ang malawakang labanan. Xiao Wei, hindi dapat palampasin ang ganitong klaseng eksena sa full view recording. Huwag kang mag-alala, Master. Nakuha ko na ang iyong pinakamaangas na postura. Itinutok ko ang aking mga daliri sa paa. Ang Mark Mecha ay nagbuga ng humahagupit na lakas. Dinala ako nito sa kalangitan. Diretsong patungo kay Stone Commander. Walang hirap kong kinuha ang isang hand cannon mula sa aking baywang. Isang invisible na molecular wave ang humampas. Ang dating kahangahangang Stone Commander. Ang kanyang katawan ay tila pinindot sa isang scale key. Lumiliit sa isang maliit na butil ng bigas na halos hindi na makita. Lumapag ako sa lupa. Bahagyang kinurot ng dalawang daliri ang butil ng bigas na ito. Sa harap ng molecular compression cannon. Pantay-pantay ang lahat ng nilalang. Si Stone Commander ay desperadong kumakaway ng kanyang maliliit na kamay sa pagitan ng aking mga daliri. Walang pakundangan ko siyang itinapon. Ikinulong ko siya sa isang espesyal na vacuum blast bottle. Ang iba pang mga Divine Commander ay tuluyang bumigay. Ang ganitong paraan na walang anumang paggalang sa martial ethics. Ang sumira sa kanilang huling pagmamalaki. Ngunit sa loob lamang ng isang quarter ng oras, ang natitirang ilang Divine Commander ay maayos na ring nanirahan sa glass bottle at naging aking research material na may matinding pagnanais na tuklasin. Hakbang-hakbang akong umakyat sa ginintuang hagdan. Pumasok sa pinakasentro ng palasyo sa ilalim ng lupa. Ang nakita ko ay hindi isang madilim na libingan, kundi isang napakagandang, marangyang palasyo na may mga inukit na haligi at pader. Walang kabaong dito. Walang amoy ng pagkabulok. Sa halip, nagpapamalas ng marangyang kapaligiran. Ngunit nilibot ko ang bawat sulok. Ngunit hindi ko mahanap ang sinasabing kabaong ng emperador. Xiao Wei, sigurado ka bang maingat kang nag-imbestiga? Aking amo, na-scan na ng mechanical bug ang buong lugar. Walang anumang kabaong ng emperador dito. Wala ring inaasahang pagsabog ng enerhiya. Ang ibig mong sabihin, walang zombie sa pangunahing bulwagan. Hindi lamang walang zombie. Ipinapakita ng pagsusuri ng datos na dito, kamakailan lamang, may malinaw na bakas ng pamumuhay ng tao. Sinasabi mo bang tao? Ayon sa hinuha, 79% na posibilidad na tao. Nakaramdam ako ng bahagyang lamig sa aking likod. Sa libingan ng dakilang emperador na si Ling Qian, ang nakatira ay hindi bangkay, kundi tao. Sa isang kalye sa lungsod ng Jiangdu, isang babaeng nakasuot ng sinaunang kasuotang pang-emperador at may koronang pang-emperador ay nag-iisang nakatayo ng may kapalaluan. Ito na ba ang lungsod ng tao pagkatapos ng 5,000 taon? Mukhang napakaganda. Kung sisirain na lang ito, talagang makakaramdam ng kaunting panghihinayang. Ang mga dumadaan ay naakit sa kasuotan ng babae at nagkumpulan sa paligid dahil sa pagtataka. Ang ganda ng kasuotang pang-emperador. Ang ganda ng kanyang aura. Ang kasuotang ito sa kanya. Talagang binigyang buhay ang dignidad ng isang babaeng emperador. Miss, artista ka ba mula sa isang drama? Pwede bang magpakuha ng litrato? O sirain na lang kaya? Ang mga insektong ito ay talagang walang modo. Bahagya siyang humakbang pasulong. Ang kanyang buong pagkatao ay mahiwagang nakawala sa pagkubkob ng mga tao. Sa isa pang hakbang, ang kanyang figura ay tuluyang nawala sa dulo ng kalye. Ang eksenang ito ay nakuna ng isang dumadaan at naipost online. Agad na tumaas ang kasikatan. Habang nagkakagulo ang lahat sa internet.
Ang babae ay nakatayo na sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Jiangdu. Tanaw ang buong Jiangdu. 5,000 taon ng pagbabago. Ang sangkatauhan ay napunta sa teknolohiya. Medyo nakakatuwa rin. Sayang, ang pagbangon muli ng Ling Dynasty ay tiyak na. Malapit nang magbalik ang lahat ng lahi. Ako ay nagplano para dito ng 5,000 taon. Ang Jiangdu na ito ay angkop na maging imperial na kabisera upang bumalik sa tuktok. Habang nag-iisip, bigla siyang nakaramdam ng kaba sa kanyang puso. Nagpakita ng bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Bakit biglang nakaramdam ng pagkabalisa? Mayroon bang pagbabago sa isang lugar? Bigla siyang nag-isip. Agad niyang itinutok ang kanyang tingin sa direksyon ng palasyo sa ilalim ng lupa sa timog. Sa sumunod na sandali, bigla niyang ibinaling ang kanyang tingin sa direksyon ng palasyo sa ilalim ng lupa sa timog. Sa sumunod na sandali, ang babae ay tumalon mula sa tuktok ng 100 palapag na gusali. Kasabay nito, sa loob ng Lingtian Dilingki, pagkatapos kong kumpirmahin na walang nakuha, lumabas ako sa pangunahing bulwagan kasama si Suling. Ang paglilinis sa loob ng palasyo sa ilalim ng lupa ay malapit nang matapos. Nawala ang 6 na dakilang marshal na nakapwesto. Ang ilang milyong zombie ay mga kordero lamang na naghihintay na katayin. Sa ilalim ng pinagsamang lakas ng 100,000 kumbing at nanoreionization, mabilis silang nabubulok at nagiging gas. Kinuskus ko ang aking nananakit na balikat. Humugot ako ng malalim na hininga. Sa wakas ay natapos din. Buong 5 oras. Hindi madali. Tiningnan ako ni Sugu ng masama. Talagang hindi madali. Ngunit si Xiao Wei ang gumawa ng lahat ng trabaho. Naglalaro ka lang ng cellphone sa tabi ng 5 oras. Umiti ako. Binuksan ang screen ng cellphone. Hindi ba nakakabagot? Ngunit nakakita lang ako ng isang napaka-interesante na video. Tingnan mo. Sa video, ang eksena ng babaeng nakasuot ng dragon robe na naglalakad sa maikling distansya sa abalang lungsod. Malinaw na nakikita. Iligal na kapangyarihang supernatural. Gulat na sigaw ni Suling. Sinasabi mo bang ang babaeng ito ay isa ring nagsasanay? Hindi pa muling nabubuhay ang espiritual na enerhiya. Paano may magagamit ng mga supernatural na kapangyarihan? Mahirap bang matutunan ang mga supernatural na kapangyarihan? Hindi lang mahirap matutunan. Kahit ang mga supernatural na kapangyarihan na lumitaw sa muling pagkabuhay pagkatapos ng 10,000 taon ay kakaunti. Kapag nakita mo ang babaeng ito sa hinaharap, siguraduhing umiwas. Huwag kang mag-alala. Abala pa ako sa pagsasaliksik sa 6 na elementong pang-eksperimento, Suling. Iminumungkahi kong sirain na lang agad. Kung may mangyaring hindi inaasahan. Huli na para magsisi ka. Sige na, sige na. Umalis na muna tayo, pag-usapan natin pagbalik. Pagkatapos ng 2 oras, ang figura ng babaeng nakasuot ng damit ng emperador, bigla ang lumapag sa mga guho ng palasyo sa ilalim ng lupa. Winasak mo ang 5,000 taong pamanako. Hindi kita patatawarin. Sa sandaling iyon, ang nakakagimbal na hangarin na pumatay ay halos gumuho sa buong palasyo sa ilalim ng lupa. Sa loob ng superbase, hindi ko maintindihan kung bakit ako bumahing. Nakapagtataka. Ang konstitusyon ko bang ito ay maaari pang magkaroon ng sipon? Sa mga sandaling ito sa laboratorio, si Lei Shui ay mahigpit na nakatali sa kama ng eksperimento. Ng mga high molecular na restraint, tinitigan ko siya ng may matinding pagnanasa. Ang mga pakpak na ito ang nagpapagana ng kidlat at kulob. Pakawalan mo ako. Isa kang demonyo. Sumisigaw si Lei Shui sa takot. Hindi kita pakakawalan. Kapag napag-aralan ko na, baka bigyan pa kita ng pribadong silid para tumanda. Isang nakapangingilabot na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa laboratorio. Ibinigay ko ang pakpak ni Lei na nakahiwalay na. Sa robot assistant. Xiao Wei, paghiwalayin ang genes. Tingnan natin kung ang kidlat at kulob genes na ito ay maaaring kopyahin ng artipisyal. Tumingin ako sa dibdib ni Lei Shui na may hindi pa nasisiyahang ekspresyon. Pag-usapan naman natin ang biological na konstruksyon ng mga zombie. Pinutol ng boses ni Xiao Wei ang aking sigasig. Mag-aalas 7 na ng gabi. Alas 7 ng gabi? Bigla kong hinubad ang aking lab coat. At nagpalit ng uniforme sa paaralan. Magsisimula na namang magsermon si nanay. Bunggalo ng pamilya Su. Pagpasok ko pa lang, bumungad na agad sa akin ang nagbabantang tanong ni nanay. Suye, alam mo pa palang umuwi. Nakaupo siya sa sopa at nagbabalat ng mansanas. Ang katabi niya ay si Suling. Ate, bakit ka na parito sa bahay namin? Dinalaw ako ni Xiaoling. Hindi ka ba natutuwa? Bumaling siya kay Suling at malambing na sinabi. Huwag mo siyang pansinin, kumain ka ng mansanas. Huwag kang masyadong magpagod. Tinitigan ni Suling ang mapagmahal na babae sa kanyang harapan. Namumula ang kanyang mga mata. Palagi niyang naalala. Nasa nakaraang buhay, ang mag-asawang ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay sa huling sandali. Bakit umiiyak ang batang ito? Nagulat si Fang Hongmei. Bumaling siya sa akin at sinabing, inaapi ka ba ni Suye? Ma, hindi ko pa siya nakikita buong hapon. Bumaling siya sa akin at sinabing, inaapi ka ba ni Suye? Ma, hindi ko pa siya nakikita buong hapon. Hindi ako dapat sisihin dito. Pinahid ni Suling ang kanyang mga mata. At matamis na ngumiti. Okay lang ako, Nay Fang. Naalala ko lang ang ilang nakaraan. Tila pumunta si Suling sa bahay namin para agawin ang aking teritoryo.
Ate, may importante ka bang sasabihin? Kung wala, babalik na ako sa kwarto ko. Naman, mayroon. Tumayo si Suling at sumama sa akin papasok sa kwarto. Umupo ako sa sofa. Sige, sabihin mo na. Gusto ko ng isang silid na may pinakamataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya. Wala pang 5 araw bago ang pagkabuhay. Kailangan kong masira ang pagbabawal sa lalong madaling panahon. Nawasak na ang palasyo sa ilalim ng lupa. Wala na ang pinakamalaking banta sa Jiangdu. Bakit ka nagmamadali? Ang palasyo sa ilalim ng lupa ay isang maliit na bahagi lamang. Kapag kumukulo ang espiritual na enerhiya sa buong mundo, libo-libong tribo ang maninirahan. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas natin mapoprotektahan ang mga taong gusto nating protektahan. Hindi lang ako. Simula bukas, kailangan mo ring sumama sa akin sa pagsasanay. Ako na gumagamit ng high-tech. Papapraktisin mo ako. Sa kalagitnaan ng gabi, sa tuktok ng skyscraper sa Jiangdu. Sa hating gabi, sa tuktok ng mga skyscraper ng Jiangdu. Ipinikit ng babaeng nakasuot ng balabal ng dragon ang kanyang mga mata para damhin. Ang nakamamatay na hangarin ay umiikot sa kanyang paligid. Bigla siyang nagmulat ng mga mata. Ang kanyang tingin ay parang kidlat. Elngan, mayroong sapilitang inaagaw ang spiritual energy ng buong lungsod. Sa wakas nahuli rin kita. Sa sumunod na sandali, naglaho siya na parang anino. Dire-diretso siyang pumunta sa Su Family Villa kung saan nagtitipon ang spiritual energy. Agad siyang bumagsak sa harap ng gate ng Su Family Villa. Ang nakamamatay na hangarin sa kanyang paligid ay kumalat na parang isang malaking alon. Nang handa na siyang pumasok ng sapilitan. Higit sa 10 matigas na figurang metal ang dumating. Talagang may mga sunod-sunuran pa na naglakas loob humarang. Ang mga daliri ng babaeng emperador ay may taglay na nagwawasak na spiritual light. Itinuro niya ito sa ulo ng robot. Ang marahas na spiritual power ay parang tubig baha. Pumasok ito sa loob. Ang pulang ilaw sa mata ng sentry robot ay namatay. Ang marahas na spiritual power ay parang tubig baha. Pumasok ito sa loob. Ang pulang ilaw sa mata ng sentry robot ay namatay. Bumagsak ito sa lupa. Ang tunog ng alarma ni Xiao Wei sa loob ng base ay halos nakakabingi. Pumasok ang isang malakas na kalaban. Sinasira ng kalaban ang ating depensa. Agad akong nagmulat ng mga mata. Ang Mark Mech suit ay agad na nakabalot sa buong katawan. May kumakalampag na sa pintuan. Dito ka lang. Ako na ang bahala. Paano mananatili si Suling? Sa isang kisap mata, naglaho siya na parang anino at humabol. Sa labas ng villa, mayroong higit sa 10 sirang sentry robot. Ang mga piyesa ay nakakalat sa lupa. Ang talino ay hindi ka panipaniwala. Sayang at humarang kayo sa aking daan. Kaya kamatayan ang naghihintay sa inyo. Hindi ka palalabas para magpasakop. Pinatakbo ko ang Mech suit sa kalagitnaan ng himpapawid. Tinitigan ko ang babaeng nakasuot ng balabal ng dragon sa harap ng pintuan. Ayaw kong tumingala sa iba. Ibaba niya ang kanyang kanang kamay sa kawalan. Ang alarma sa loob ng Mech suit ay tumunog ng todo. Nakaranas ng hindi maipaliwanag na high-pressure field. Hindi na makontrol ang vektor ng paglipad. Naramdaman ko ang isang puwersa na parang milyon-milyong tonelada. Bumagsak sa aking likod. Bumagsak ako mula sa himpapawid. Inikit ko ang aking mga kamay sa lupa. Ang mga kasukasuan ng Mech ay gumawa ng nakangingilong tunog sa ilalim ng presyon ng atmosfera. Dahan-dahang lumapit ang Emperatrice. Tinitignan ako mula sa itaas. Ngayon ay mas nararapat. Ang siyang umagaw ng lahat ng espiritual na enerhiya ng lungsod. Ay ikaw nga. Sino ka? Bakit mo ginugulo ang pamilya Su? Kinakausap kita. Ang mga langgam ay may karapatan lamang sumagot. Bahagyang ibinaba niya ang kanyang daliri. Muling sumambulat ang puwersa ng hadlang. Direkta akong itinulak sa lupa. Xiao Wei, kung hindi ka rumesponde, magiging specimen na ako. Isang figurang bakal na nakatakip sa langit ang bumagsak mula sa itaas. Ang marahas na kamao na binalot ng kulob. Malakas na bumagsak sa likod ng Emperatrice. Naging matalim ang mga mata ng Emperatrice. Tumayo at humarap sa atake. Sa sandaling magtagpo ang dalawang kamao. Winasak ng bugso ng hangin ang lahat ng puno sa paligid. Ang Emperatrice ay napalipad ng 100 metro dahil sa brutal na puwersa. Isang malalim na hukay ang nabuo sa aspalto sa ilalim ng kanyang mga paa. Hirap akong bumangon. Tumingin ako sa napakalaking nilalang sa harap ko. Evo experimental na Mech. Kahit na yan ay nagamit mo na. Panginoon, ang mga ordinaryong sentinela ay walang silbi laban sa babaeng iyon. Kailangan kong gamitin ang experimental na uri. Pinagpagan ng Emperatrice ang alikabok sa kanyang manggas. Talagang kahanga-hanga ang pagkakayari ng puppet. Ngunit sa ganap na kapangyarihan, ito ay basura pa rin. Pagkatapos sabihin ito, isang mas malaki, mas mainit na puwersa ng hadlang ang kumalat sa hugis alon. Muli akong napayukod. Ang mga sundalo sa paligid ay isa-isang lumuhod. Tanging ang Mech ang nahirapan tumayo habang umaalingaw-ngaw ang labis na karga ng sistema. Ang Emperatrice ay naglakad sa harap ko sa kanyang eleganteng hakbang. Ang iyong talento sa paglikha ay nakabighani sa akin. Ngunit wala kang alam tungkol sa tunay na kapangyarihan. Talaga ba? Sasabihin ko rin sa'yo. Wala ka ring alam tungkol sa kapangyarihan ng agham. Maglalaban ka pa ba? Kahit maliit na langgam, nangahas na kalabanin ang langit. Ang daliri ko
ay tahimik nang nakahawak sa switch ng molecular compression cannon. Handang lumaban hanggang kamatayan. Sa sandaling ito, ang malamig na boses ni Suling ay pumailan lang sa kalangitan. Paano mo nalaman na ang lamok ay hindi kayang kalabanin ang langit? Dumating na naman ang isang langgam. Isa pa lang na nag-ensayo. Ang imperial na sandata ay nawasak. Kasali ka rin doon, hindi ba? Emperador. Ikaw si dakilang Emperador Ling Qian. Pagkatapos ng 5,000 taon, may mga tao pa ring nakakaalala sa titulong Emperador. Mukhang hindi malilimutan ang aking pangalan. Sinira ang pundasyon. Pinutol ang dakilang plano ng walang hanggang buhay. Paano niyo gustong mamatay? Ang sinira ay ang iyong panaginip. Gusto mong gawing lunsod ng mga bangkay ang Jiangdu. Akala mo ba walang nakakaalam? Kung hindi kita papatayin, pagkaraan ng ilang araw, ang ilang 10 milyong nilalang na ito, hindi ba magiging pagkain ng mga zombie sa ilalim ng iyong kapangyarihan? Nakikita mo pala ang aking plano. Sino ka ba talaga? Tinatawag nila akong babaeng demonyong si Shura. Siyam na pagbabago ng Shura. Niebe. Shura. Lumitaw. Nakuha mo pala ang kapangyarihan ng lahi ng Shura. Paano ko mapapatay ang matandang mangkukulam na katulad mo kung walang mamamatay tao? Si Suling ay naging isang sinag ng dugo at biglang lumitaw. Ang pulang dugong espada ay nagdala ng kapangyarihan ng pagpunit sa espasyo. Direktang bumagsak. Iniangat ng babaeng emperador ang kanyang kamay upang harapin. Ang kapangyarihan ng pagbangga ay sumabog sa isang malalim na hukay na may diametro na 10 metro sa paanan ng dalawa. Si Suling ay nahulog sa isang baliw na bilis ng pag-atake. Ang anino ng espada ay naging isang pulang bagyo. Ang babaeng emperador ay napigilan at sunod-sunod na umatras. Natutunan mo lang ang kaunti. At nangahas kang magpanggap na Diyos sa harap ko. Sumigaw ang babaeng emperador. Ang nagliliyab na apoy sa paligid niya ay agad na naging nakasisilaw na pula. Ang nakakatakot na init ay direktang ginawang nagbabagang lava ang sementadong lupa. Ang mukha ni Suling ay nagbago ng malaki. Katawan ng halimaw ng tagtuyot. Ginamit mo pa ang sarili mo para maging isang tuyong demonyo. Nagmadali siyang umatras. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Dahil ang init na ito ay dumadami ng geometric. Tinitignan ko ang aming villa. Nagsisimula ng matunaw ang balat ng dingding. Diretso sa utak ko ang nag-aalab na apoy. Ang tuyong demonyo mo. Ngayon tuturuan kita kung ano ang pisikal na sentido komon. Pagdidiin ng molekula. Direktang pagpapatupad. Sa isang iglap, biglang huminto ang init. Hindi na nagawa pang sumigaw ni Empress Ling Qian. At sa pilitang ibinaba para paliitin. Ang dating aroganteng emperatrice. Sa pagtitig ni Suling na tulala. Naging isang pulang butil ng bigas na naglalabas ng bahagyang liwanag. Natigilan si Suling. Gustong sumuka sa gulo ng kwento. Kung alam lang niya na malulutas ito ng isang putok. Bakit pa siya magiging isang Shura? At ang lumiliit na emperatrice ay nahulog sa hindi pa naganap na sindak. Ang mundo sa kanyang mga mata ay biglang lumaki ng 10 milyong beses. Ang isang maliit na damo ay naging skyscraper. At ang lalaki sa kanyang harapan ay parang isang sinaunang higanteng Diyos. Gusto niyang gamitin ang tuyong apoy ng demonyo. Ngunit natuklasan na ang enerhiya ay nakakulong din ng proporsyonal. Gusto ng emperatrice na tumakas. Ngunit ang bawat hakbang ay parang pag-akyat ng isang suso. Humakbang ako ng malaki suot ang aking mecha. Mahal kong kamahalan. Saan mo balak pumunta? Kung mayroon kang paraan para maibalik ang iyong katawan, magpakita ka ng galing mo. Hindi ko siyempre maririnig ang kanyang boses na parang lamok. Inilabas ko ang aking kamay para sunggaban siya. Sobra na, sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan ang tunay na katawan ng dragon? Nagpumiglas siya upang maglabas ng isang bilog ng maliliit na spark. Sinusubukang sunugin ako. Medyo masakit. Dahil galit ka. Pabababain ko ang iyong temperatura. Suminghal ako. Ang mga daliri ng mecha ay lumipat sa advanced na mode ng pagpapalamig. Malaking dami ng tuyong yelo ang ibinuga. Agad na tinatakan doon ang butil ng bigas. Sa loob ng isang bukol ng yelo, kumuha ako ng isang espesyal na bote ng pinatibay na salamin. Na parang isinisilid ang isang specimen. Ihagis doon diretsyo ang maliit na emperatrice. Ang ganitong mga lumang halimaw. Balak mo ba talagang dalhin siya para hiwain? Siyempre, mas hindi alam ang panganib. Mas nakakaakit ang halaga ng eksperimento sa likod nito. Pero sa bagay, ano kaya ang antas ng matandang bruhang ito pagkatapos maging isang drought demon sa panahon ng pagkabuhay ng espiritual na enerhiya? Ano kaya ang antas ng matandang bruhang ito pagkatapos maging isang drought demon sa panahon ng pagkabuhay ng espiritual na enerhiya? Kung pagbabasihan lang ang kapangyarihang ipinakita niya. Sapat na para tapatan ang antas ng pinuno sa mga mababangis na hayop sa unang bahagi ng pagkabuhay. Pagkatapos ng lahat ng hirap, isang pinuno lang ang nahuli. Nakakadismaya naman ito. Hindi mo ba nakikita kung anong oras na? Ito ang panahon ng paghina ng espiritual na enerhiya. Hindi niya magamit kahit 1% ng kanyang kakayahan. Kung ilalagay siya pagkatapos ng pagkabuhay, kaya niyang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa agad. Ang kanyang lakas ay tataas ng libu-libong beses. Sa oras na yon, ang mga hayop sa Huangji District sa harap niya ay madali lang mapupuksa. Sa tingin mo ba mahina pa rin siya? Palihim akong napanganga.
Buti na lang kaya ng molecular compression cannon na magpababa ng dimensyon. Kung hindi, kung itutulak mo ang ganitong halimaw sa bingit, baka kailangan pang gumamit ng ilang ipinagbabawal na teknolohiya. Sa sandaling ito, biglang nanginig ang katawan ni Suling. Agad na pumutla ang kanyang magandang mukha. Ang dugo sa kanyang katawan ay naglalaho. Mabilis ko siyang niyakap. Ate, anong nangyari sa'yo? Ayos lang, ang sapilitang paggamit ng Shura Divine Power ang dahilan. Labis na pagkapagod. Magpahinga lang ng 2 araw. Buti naman at walang malaking problema. Pagbalik sa base, iniksyonan kita ng pampalakas na genetic na gamot. Kaya ng bagay na yon na ayusin ang potensyal ng buhay. Garantisado na bukas ay malakas ka na ulit. Pagkatapos ng kalahating oras, ang eksklusibong suit ni Suling, siya ay nakayapak sa espesyal na conductive floor. Hindi ka panipaniwalang nararamdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Siya ay nakayapak sa espesyal na conductive floor. Hindi ka panipaniwalang nararamdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. At ang resistensya ng katawan ko, tila mas malakas ito ng 10 beses kaysa dati. Sabi ko nga, binabago ng teknolohiya ang buhay. Bunso, ang genetic na gamot na ito ay isang napakahalagang estratehikong materyal. Naisip mo na ba na bumuo ng isang puwersang lubos na tapat? Ang gusto ko lang ay mamatay sa loob ng laboratorio. Wala akong interes sa pakikipag-agawan sa kapangyarihan. Pero kung may balak ka niyan, ayos lang sa akin na maging tagapagsupply mo ng mga kailangan. Pero magkapatid tayo kaya dapat maging malinaw ang usapan. Ang ganitong klaseng dekalidad na yaman, kailangan mong ipalit ng mga materyales na may halaga sa pananaliksik. Halimbawa, mga mutanteng mababangis na hayop pagkatapos ng pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. O kaya naman, mga eksperimentong katulad ng mangkukulam na yon. Kung mas marami, mas mainam. Kapag nagkasundo, lahat ng mahuhuli kong kakaibang nilalang ay sayo na. Bukod sa pagpapalakas ng katawan, mayroon ka bang gamot na makapagpapataas ng pangunawa? Ang katangian ay madaling baguhin. Ngunit mahirap hanapin ang pangunawa. Xiao Wei, magpadala ka rito ng isang Insignia 48. Pagkatapos ng ilang sandali, isang braso ng robot ang nagdala ng isang bote ng kulay asul na kapsula. At iniabot kay Suling. Ang bagay na ito ay tinatawag na Insignia 48. Ang bisa nito ay 3 araw. Kaya nitong buksan ang lahat ng iyong mga nerbiyo sa utak. Gagawa itong napakalinaw sa iyo sa paraang nakakatakot. Kahit anong detalye na madalas mong baliwalain, ay muling pagsasamahin at pag-aaralan sa isang iglap. Sabik na lumunok si Suling ng isang kapsula. Sa isang iglap, ang mga pagsasanay at karanasan niya sa nakaraang buhay ay naglaro sa kanyang isipan na parang isang 4D na pelikula. Ang mga lihim na pamamaraan na dating mahirap unawain ay naunawaan niya dahil sa kanyang matalas na lohikal na pagsusuri. Nakagawa siya ng isang bagong sistema. Matagal bago siya dumilat. Isa itong himala. Sa isang kapsula lamang, naging napakatalas ng aking isipan. Kung sakaling ilabas ang gamot na ito, babaguhin mo ang sibilisasyon ng buong mundo. Mayroon bang gamot na medyo hindi gaanong mabisa? At may matinding epekto pagkatapos itong itigil? Medyo nagulat ako sa tanong niya. Hindi ba't iyon ang orihinal na bersyon na mapanlin lang? Kapag itinigil mo ang gamot, sasakit ang ulo mo ng matindi. Mawawalan ka ng isip. At magkakaroon ka pa ng mga halusinasyon. Bakit mo kailangan ang ganitong klaseng depektibong produkto? Ang gusto ko ay ang mga epekto nito. Sa gayon lamang makokontrol ang tao. Pagkatapos, ipapagawa ko kay Xiao Wei ang maraming kopya ng orihinal. Naway maging matagumpay ang ating pagtutulungan. Sa loob ng laboratorio, tinitignan ng Lin Chen Empress ang panatikong tao sa labas ng lalagyan. Puno ng pagkasindak ang kanyang puso. Sinubukan na niya ang lahat ng paraan. Kahit na ang apoy ng hanhay ay hindi magawang sa manipis na salamin. Mag-iwan ng kahit nakatiting na marka. Pumasok ako at itinulak ang pinto. Hindi ko pinansin ang galit niyang unggol sa loob ng bote. Xiao Wei, bilisan mo ang produksyon ng mga depektibong produkto na gusto ni Suling. At saka, kumusta na ang genetic analysis kay Li Shui? Ang lightning chromosome sa Thunder Wing ay matagumpay nang na-replicate. Maaari nang itanim na mula ang aking mga mata. Ibig sabihin nito, maaari akong gumawa ng maramihan ng mga super sundalo na may kakayahan sa kidlat. Posible sa teorya. Ngunit kailangan ng maraming clinical data. Makipag-ugnayan sa Xinjia Security Company na nasa ilalim ko. Mag-recruit ng mga voluntaryong evolutionist. Ang gusto ko ay ang lubos na masunuring talim. Ang hindi kayang maging tapat ay hindi karapat-dapat magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Muling tumingin ako sa Emperatrice sa loob ng bote. Kung ang hanhai gene mo ay maaaring kopyahin sa maramihan, siguradong magiging maganda ang kalalabasan. CJ, siguradong magiging maganda ang kalalabasan. CJ, nangahas kang sirain ang aking pinagmulan. Hindi ko man lang balak pansinin ang kanyang walang kwentang sinasabi. Tumalikod ako at umalis sa laboratorio. Kinaumagahan, bumalo ng pamilya Su. Nag-unat si Fang Hongmi habang lumalabas ng kwarto. Matagal na rin akong hindi nakatulog ng ganito kahimbing. Pakiramdam ko ay mas malinis na ang hangin. Hindi pa nakakarating sa dining area. Nakita na si Suling na may dalang mainit na agahan mula sa kusina.
Magandang umaga, Mafang, halika't kumain habang mainit pa. Direktang natigilan ang mag-asawang Fang Hongmei. Xiaoling, anong ginagawa mo rito? Dito ako natulog kagabi. Huli na kaming nag-usap ni Fang Ye. Kaya natulog ako sa kwarto niya. Nalaglag sa sahig ang dyaryo sa kamay ng ama. Tumigil din ang kamay ng ina na nagbabalat ng mansanas. Sa mga oras na ito, ako'y mayroong maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, na umaalon-alon pababa mula sa itaas. Ikaw na batang lalaki, sumama ka sa akin sa silid-aklatan. Sa loob ng silid-aklatan, ang ama ay may seryosong mukha. Kagabi, si Suling ay nasa iyong silid. Ako'y tumango ng walang malay. Bakit? Hindi masama kung ikaw ay nagmamahal. Ngunit si Suling, sa pangalan, ay iyong kapatid. Ako'y biglang nagising. Nagmadaling ipaliwanag. Ama, mali ang iyong iniisip. Kami ay nagtatalakay ng mga akademikong paksa hanggang sa gabi. Siya'y natulog sa sopa. Ako'y natulog sa kama kasing dalisay ng papel. Si Sufu ay natigilan ng ilang sandali. May bakas pa ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Sabihin mo ang totoo sa iyong ama. Kung ikaw ay talagang interesado, ang iyong tiyuhin, kami na ang bahala doon. Ako'y natakot at tumakbo. Ama, gusto ko pang mabuhay ng ilang taon. Ayokong magpa-appointment sa ortopediko. Tumakas mula sa silid-aklatan. Nakita ko si Sulin na nakasandal sa gilid ng pasilyo, tumatawa ng malakas. Nakakatawa si Tito Su. Nakita ko si Sulin na nakasandal sa gilid ng pasilyo, tumatawa ng malakas. Nakakatawa si Tito Su. Tinanong pa niya ako kung gusto kita. Hindi ba't ikaw ang nagsasabi ng kung ano-ano? Hindi na tama ang tingin sa akin ng aking ama. Anong kinatatakutan mo? Sinabi ko kay Tita Fang na pag-iisipan kong mabuti. Tuwang-tuwa na siya ngayon. Nagsinungaling ka naman sa aking ina. Hindi ka ba natatakot na maningil sa iyo ang aking ina sa hinaharap? Kung magreklamo si Tita Fang sa hinaharap, gagawa na lang ako ng isa pa para sa kanya. Tumingin ako sa bintana sa nagdidilim na kalangitan. Sige na, huwag ka nang magsayang ng oras. Seryoso, ang muling pagkabuhay ng espiritu ay may 4 na araw na lang. Kailangan nating patayin ang lahat ng panganib sa lupa bago sumiklab ang unang alon ng mababangis na hayop. Patayin ang lahat ng panganib sa lupa. Tanghali. Isang emergency news ang sumingit sa lahat ng channel sa Jiangdu City. Emergency announcement, isang hindi pa nakikilalang nakamamatay na virus ang natuklasan sa ating lungsod. Labis na nakakahawa at mapanira. Ipinapakita ng klinikal na ang rate ng kamatayan ng mga nahawaan ay umabot sa 100%. Hinihiling sa lahat ng residente na manatili sa bahay. Aktibong makipagtulungan. Sama-samang bantayan ang Jiangdu. Sumiklab ang walang kapantay na takot sa internet. Ang kamatayan lamang, ang death rate ay 100%. Kung mananatili ang batang master dito ng isang araw, ang death rate ay 100%. 3.41.1. Ang death rate ay 100%. Kung mananatili ang batang master dito ng isang araw, kamatayan lamang ang masasalamuhan. 3.4. Hindi ito basta virus. Para bang dumadaan ang kamatayan? Masyadong mabilis ang aksyon ng gobyerno. Hindi man lang binigyan ng panahon para mag-react. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa harap ng control panel ng command center ng pag-iwas sa sakit, pinagmamasdan ko ang mga utos na naglalabasan sa screen. Bahagyang nakakunot ang aking noo. Ito ba ang plano mo? Linisin ang lugar sa pamamagitan ng virus. Ito nga ang pinakamabilis na paraan para sirain ang mutation source. Pero nagtataka ako. Ang mga matataas na opisyal ng Jiangdu, bakit sila makikinig sa isang college student? Sa una, balak kong palitan ng T-1,000 ang ilang pasaway ng palihim. Pero iba ang nangyari sa inaasahan. Hindi lang nila ito pinigilan. Sa halip, kusang loob pa silang nagpadala ng militar at pulis para sumali sa operasyon. Sabi nila, may mataas na opisyal daw na nagsabi na kailangan nilang makipagtulungan sa akin nang walang pasubali. Masyadong mataas ang kooperasyon ng gobyerno. Para bang hinihintay na nila ang iyong utos. Ako rin ay nagtataka. Hinayaan ko si Xiao Wei na magsagawa ng reverse penetration. Natuklasan ko na matagal nang nagtatayo ng depensa ang Jiangdu. Maliban sa iyo na Reborn, may iba pa bang nakakakita ng hinaharap sa mundong ito? Hindi kaya ng teknolohiya. Pero hindi ibig sabihin na hindi kaya ng supernatural. Sa nakaraang buhay, may ilang top-tier na cultivator na may kakayahang manghula. Kailangan lang magbayad ng kaunti para makita ang isang bahagi ng hinaharap. Kung mayroon talagang ganitong klaseng halimaw na nagbabantay sa atin sa dilim, iyon ang tunay na panganib. Sa command center, binuksan ang mabigat na pintong gawa sa aloy sa pamamagitan ng malakas na puwersa. Pumasok ang isang middle-aged na general na nakasuot ng uniforme ng general. Pumasok siya. Nandito na ako. Siya ay nasa kanyang mid-40s. Makapal ang kanyang kilay at malalim ang kanyang mga mata. Sa kanyang bawat galaw ay may taglay na nakakatakot na aura. Sa likod niya, sumusunod ang isang grupo ng top-tier na special forces na fully armed. Ikaw ba yung sumisilip sa hinaharap? Magpapakilala ako ng formal. Ang pangalan ko ay Su Chengyun. Ayon sa angkan, dapat ninyo akong tawaging pangalawang tito. Kami ni Suling ay parang tinamaan ng kidlat. Nanigas ang buo naming katawan sa kinatatayuan. Si Su Chengyun, yung pangalawang tito na umalis ng bahay noong 18 taong gulang pa lamang.
Ang lalaking nasa harapan namin ay may 70% pagkakahawig sa aming ama. Ang kayabangan sa kanyang pagkatao ay halos parehong-pareho. Salita lamang. Paano mo iyan mapapatunayan? Nabalitaan kong nagbago ang iyong pag-ugali matapos kang magkasakit ng malubha. Ngayon ko lang nakita. Tama nga. Napakasimple patunayan ang aking pagkatao. Tama nga. Napakasimple patunayan ang aking pagkatao. Papuntahin inyo ang dalawang matanda sa inyong pamilya para magharap-harap. Gusto mong gamitin ang mga magulang ko bilang hostage. Para takutin kami. Ha? Takutin kayo? Nababaliw na ba ako? Ayokong ipag-alala ang aking paboritong pamangkin. Sa kanyang galit, ay sirain ang buong Jiangdu. Hindi ba? Suyi, alam na alam ng iyong pangalawang tito ang iyong mga yaman. Sumagot ako ng may pilit na ngiti. Nagbibiro lang kayo, pangalawang tito. Sa loob ng 20 taon, itinago ko ang aking pangalan at inilaan ang aking sarili sa bansa. Totoong ako ay isang suwail na anak. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan na ako ay isang su. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan na ako ay isang su. Sa mga nakalipas na taon, nagtatago ako sa dilim at pinapanood kayo. Kumirot ang puso ko. Sinubukan kong magtanong kung palagi kang nagpoprotekta sa pamilya Su. Bakit hindi ko kailanman napansin ang iyong presensya? Noong 5 taong gulang ka pa lamang. Gusto mong kumuha ng mga ipinagbabawal na materyales sa pananaliksik. Ako ang nag-utos na punan ang mga ito mula sa bodega ng hukbo. Noong 7 taong gulang ka pa lamang. Nakagawa ka ng artificial intelligence. Halos masunog ang buong linya ng server sa kalye. Ako ang nagdala ng mga tao para isara ang pinagmula ng signal. Noong 10 taong gulang ka pa lamang. Buong yabang kang naglakad sa kalye na may kasamang robot. Akala mo ba'y gawa sa papel ang Tianwang system? Sa bawat bagay na kanyang sinasabi, lalong namumula ang aking mukha. Tama na, huwag ka nang magsalita pa. Naniniwala na ako, hindi ba pwede? Mabuti kung naniniwala ka. Ilang dekada ko nang pinupunasan ang puwet mo. Ngayon, ikaw naman ang tumulong sa akin. Kapag dumating ang sakuna sa bansa, umaasa ako na ikaw ay lalabas. Kapag dumating ang sakuna sa bansa, umaasa ako na ikaw ay lalabas. Para protektahan ang bansang ito. Sabihin mo sa akin ang totoo, Suyan. Ano ba talaga ang dahilan ng pagpuksa na ito? Para sa pagdating ng katapusan, linisin ang Jiangdu para maging isang dalisay na lugar. Sumagot si Suling. Sa loob ng 4 na araw, babalik ang enerhiya ng espiritu. Ang lahat ng halaman at hayop sa mundo ay biglang magiging mga halimaw na uhaw sa dugo. Kung hindi ito lilinisin ng maaga, ang loob ng lungsod ay magiging impyerno sa loob ng 1 oras. Hanggat malinis ito, ligtas na ang Jiangdu. 1 linggo pagkatapos ng pagkabuhay. Iyon ay sa ika-11 araw. Doon pa lamang magsisimula ang tunay na bangungot. Iyon ay milyon-milyong halimaw. Kung hindi natin sila mapipigilan, masasawi pa rin ang Jiangdu. Nabalot ng katahimikan ang command center. Lumipas ang mahabang panahon. Tumingin sa akin si Su Chenyon. Kung sapat ang materyales, sa loob ng 11 araw, ilan ang maaari mong gawing hukbong bakal? Hanggat sapat ang reserba ng mineral, kaya kong ipakalat ang hukbo ng robot sa bawat linya ng depensa. Walang sinayang na salita si Su Chenyon. Direkta siyang humakbang pasulong. Kasama si Suye. Opisyal na itinatag ng Jiangdu Military Region ang Pre-Disaster Coordination Command. Ikinararangal ka naming hirangin bilang punong commander. Binigyan ng ranggong Major General. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng mapagkukunan ng militar at pampolitika ng Jiangdu ay nasa iyong pagtatapon. Napatulala ako. Hindi ba't masyadong pabaya ang paghirang na ito? Sa kasalukuyan, ikaw lamang ang makakaligtas sa Jiangdu. Sikapin kong subukan. Matagal akong natahimik bago nagmaneho pabalik. Sige, ako na ang bahala dyan. Ipahayag ang aking utos, ang operasyon Sagip ang Araw ay formal nang inilunsad. Sige, ako na ang bahala dyan. Ipahayag ang aking utos, ang operasyon Sagip ang Araw ay formal nang inilunsad. Lahat ng may buhay na halaman at hayop sa Jiangdu ay lubusang linisin sa loob ng 3 araw. Kasunod ng pagpapahayag ng utos, ang buong Jiangdu Military Region ay tuluyang kumulo sa pagkakagulo. Daan-daang libong sundalo ang dumagsa sa mga lansangan na parang baha. Ang Jiangdu ay pumasok sa countdown para sa kaligtasan. Ultra-intelligent na base. Tumingin ako kay Suling. Nagpaplano akong magsimula ng isang nakasaradong pag-aaral, ikaw. Gusto kong samantalahin itong 11 araw. Para magsanay ng isang grupo ng tunay na core team na pagmamayari ko. Tulungan mo akong maghanap ng isang grupo ng mga taong may pinakamataas na pisikal na katangian. Tumango ako. At tinawag ang artificial intelligence. Sa kumpanya ng Xiaowei Security. Ilan ang pumirma ng kasunduan sa hindi pagkumpetensya? Panginoon, ang bilang ng mga nagparehistro ay tumaas na sa 13,000. Kaunom ho kaatiyawain, lahat ba ay tatanggapin? Nang marinig ang 13,000 profesional na sundalo. Kaya mo bang tanggapin ang lahat? Mas marami, mas mainam. Mahigit 1,000,000 tao lang, maliit na bagay. Sige, ibibigay ko sa iyo ang mahigit 1,000,000 na ito. Bukod sa mga gamot para sa pagpapahusay ng Gen at ang pinahinang bersyon ng City 48. Ano pa ang kailangan mo? Humingi ka lang.
Pagkatapos pag-usapan ng dalawa ang mga detalye, mag-isa akong pumasok sa laboratorio kung saan nakakulong si Empress Ling Tian. Ang 6 na zombie generals, kasama si Lei Shuai, ay kusang lumayo sa sulok. Ang mga tingin nila sa akin ay parang tumitingin sa isang demonyo mula sa impyerno. Ang mga eksperimento sa mga nakaraang araw ay lubusang nagwasak sa kalooban ng mga tinatawag na Divine Marshals na ito. Si Lei Shuai ay bumulong sa isang halos nakikiusap na boses. Nanunumpa kaming maglilingkod sa iyo ng tapat. Pakiusap, itigil mo na ito. Ha? Nanunumpa ng katapatan sa harap ng iyong Empress. Naangkop ba yon? Ang 6 na zombie generals ay biglang natahimik. Hindi man lang sila naglakas loob na tumingin sa mata ng Empress. Suye, siguro pwede tayong mag-usap. Mag-usap? Sa tingin mo ba mayroon kang bargaining chips para makipag-ayos sa akin? Kung gayon, narinig mo na ba ang tungkol sa Secret Realm? Hindi rin yon sinabi sa iyo ng tagapagmana ng Shura, tama ba? Hindi ubra sa akin ang paninira ng loob. Basta gusto ko. Marami akong paraan para hukayin ang sikreto sa utak mo. Pero kung makikipagtulungan ka sa akin sa pag-aaral ng Jin ng Hawi at ang kapangyarihan ng teleportasyon ni Xing Zhao, maaari kong isaalang-alang na pagbutihin ang iyong kalagayan. Ang teleportasyon ay isang uri ng kapangyarihang sobrenatural. Kung tutulungan mo akong ibalik ang aking katawan, maaari kong ituro sa iyo. Maaari kong isaalang-alang. Pero ngayon, makipagtulungan ka muna. Kailangan kong kunin ang iyong purong dugo. Tinitigan ako ng Empress ng 7 sandali. Sa huli ay desperadong hinati ang dulo ng kanyang daliri. Tumulo ang isang kumpol ng madilim na gintong purong dugo. Dali-dali kong dinala ang dugo sa eksperimento. Mabilis na lumipas ang oras sa masigasig na pag-aaral. Sa isang kisap mata, lumipas ang 4 na araw. Sa wakas ay dumating na ang araw ng ipinangakong pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Maagang maaga, nagmadali si Jiang Qin sa bahay ni Jiang Yan. Sa mismong pintuan ng bahay ni Jiang Yan, nakatagpo ni Jiang Qin ang pangalawang tiyuhin na si Jiang Chengyun. Sa pagkakataong ito, wala nang pagdududa si Jiang Qin sa pagkatao ni Jiang Chengyun. Talagang siya ang pangalawang tiyuhin niya at ni Jiang Yan. Ang puntong ito ay noon panggabi ng 4 na araw na nakalipas. Kinumpirma na ito ng mga magulang ni Jiang Yan at ng kanyang adoptive father. Noong panahong iyon, malapit nang yakapin ng ama ni Jiang Yan na si Jiang Chengye si Jiang Chengyun at umiyak ng husto. Ang adoptive father ni Jiang Qin na si Jiang Chengli ay puno rin ng luha. Nagulat pa nga ito sa matandang si Jiang Shan na nananatili sa nursing home para magpagaling. Nang makita ni Jiang Chengyun ang kanyang puting buhok na matandang ama, agad siyang lumuhod sa lupa. Inakap ang hita ng matandang si Jiang at lumuha habang sinasabing siya ay walang utang na loob. Ang eksena ay talagang nagpaiyak sa mga nanonood at nagpasakit sa mga nakarinig. Ngunit kahit na malinaw na ang pagkakakilanlan ni Jiang Chengyun, hindi pa rin nagtitiwala si Jiang Qin sa pangalawang tiyuhin na ito. Sa tingin niya, ang pagbabalik ni Jiang Chengyun sa pamilya Jiang sa oras na ito ay may nakatagong motibo. Kaya't kahit na alam niyang si Jiang Chengyun ang kanyang pangalawang tiyuhin, bahagya lamang siyang bumati. Baliwala kay Jiang Chengyun. Kaya't magkasama silang pumasok sa villa ng pamilya Jiang Yan. Sa oras na ito, gising na si Fang Hongmei at naghahanda ng almusal. Nang makita niya sina Jiang Qin at Jiang Chengyun, medyo nagulat siya at sinabi, "Bakit kayo pumunta ng maaga?" Ngumiti si Jiang Chengyun at sinabi, "Sister-in-law, ganito yan, may kailangan ako kay Jiang Yan." "Nasa bahay ba siya ngayon?" Medyo nagulat si Fang Hongmei at sinabi, "Siyempre nasa bahay siya ng ganito kaaga. Pero dapat natutulog pa siya sa oras na ito, di ba?" Pagkatapos ay tumingin kay Jiang Qin. "Pumunta ka rin para hanapin si Jiang Yan, di ba?" Tumango ng bahagya si Jiang Qin na pagkasunduan na nila ito ni Jiang Yan. 1,402 sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ni Jiang Yan. 1,403 lumabas si Jiang Yan mula sa silid tulugan na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. 1,404 nang makita sina Jiang Qin at Jiang Chengyun, tumango siya ng bahagya, "Narito na kayo." 1,405 tumango rin sina Jiang Qin at Jiang Chengyun at sinabing, "Narito na kami." 1,406 lalong nagulat si Fang Hongmei, "Ano, nagkasundo ba kayo ngayon?" 1,407 may nangyari ba? 1,408 ngunit seryosong sinabi ni Jiang Yan, "Ma, sabihin mo kay Papa mamaya." 1,409 mas mabuti na huwag kayong lumabas ngayon, manatili lang kayo sa bahay, huwag kayong pumunta kahit saan. 1,410 mas mabuti na huwag kayong umalis sa loob ng subdivision. 1,411 kung may makita kayo sa balita, huwag kayong mag-alala. 1,412 basta lahat, pag-usapan natin pagbalik namin mamaya. 1,413 biglang pinagbilinan ng ganoon ni na Jiang Yan at Jiang Chengyun, 1,414 na biglang kinabahan si Fang Hongmei. 1,415 anong ibig sabihin ng huwag lumabas, Xiao Yan, Chengyun, anong nangyayari? 1,416 na may itinatago ba kayo sa amin? 1,417 lumapit si Jiang Qin para pakalmahin siya. "Tita Fang, huwag kang mag-alala, makinig ka kay Jiang Yan.
1,418 ipaliwanag namin sa inyo ang lahat pagbalik namin. 1,419 tumango rin si Jiangyan, Mai. 1,420 ipaliwanag namin sa inyo ng detalyado pagbalik namin, basta. 1,421 tandaan nyo, kahit sino sa pamilya natin ngayon. 1,422 hanggat maaari, huwag kayong lumabas ng subdivision. 1,423 ganoon lang, aalis na kami. 1,424 habang sinasabi yon, kinawayan ni Jiangyan sina Jiang Chengyun at Jiang Qin. 1,425 mabilis na umalis ang tatlo. 1,426 tinitigan ni Fang Hongmei ang papalayong likod ng tatlo at nagmamadaling sumigaw. 1,427 anong nangyayari? Hindi ba ninyo pwedeng sabihin ng malinaw bago kayo umalis? 1,428 pinapahirapan nyo lang ako. 1,429 ngunit malayo na ang tatlo. 1,430 kaya bumalik na lang si Fang Hongmei sa silid para hanapin ang kanyang asawang si Jiang Chengye. 1,431 Kabanata 002 Isa paglitaw ng mababangis na hayop. Ninth level na mabangis na hayop, Grey Rat. 1,432 Jiangdu City Disease Prevention and Control Center. 1,433 sa mismong harap ng control center, sa isang malaking screen. 1,434 ipinapalabas ang mga surveillance footage ng buong Jiangdu City. 1,435 nang pumasok sina Jiangyan, Jiang Chengyun, at Jiang Qin sa control center. 1,436 tumayo ang lahat ng staff na naroon at sumaludo sa tatlo. 1,437 medyo hindi alam ni Jiangyan kung paano magre-react sa eksenang iyon. 1,438 sanay na si Jiang Chengyun sa ganitong mga eksena. 1,439 tumango siya ng bahagya at kumaway, kalmado niyang sinabi. 1,440 ipagpatuloy ninyo ang inyong trabaho. 1,441 agad na umupo ang lahat ng staff at bumalik sa kanilang trabaho. 1,442 mga kawani. 1,443 sa mga nakaraang araw, sila ang patuloy na sumusubaybay sa mga footage ng buong Jiangdu. 1,444 dito. 1,445 ipinaliwanag ni Jiang Chengyun kay Jiangyan. 1,446 nang marinig ito ni Jiangyan, nag-isip siya at sinabing, sa totoo lang, hindi na kailangan ang ganitong kahirap. 1,447 ang buong surveillance ng lungsod ng Jiangdu ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Xiao Wei. 1,448 sa oras na may lumitaw na problema, malalaman ko agad. 1,449 kinakailangan ang surveillance sa buong lungsod. Kailangan din nating maging alerto sa bawat galaw ng Jiangdu City. 1,450 sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ni Jiangyan. Lumabas si Jiangyan mula sa kanyang silid na may madidilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Jiang Qin at Jiang Chengyun, bahagya siyang tumango sa kanila. Tumango rin sina Jiang Qin at Jiang Chengyun at sinabing, narito na kami. Mas nagulat si Fang Hongmei, paano nangyari na nagkasundo kayong magkita ngayon? May nangyari ba? Seryosong sinabi ni Jiangyan, sabihin mo kay Papa mamaya. Mas mabuting huwag kayong lumabas ngayon at manatili lang sa bahay, kahit saan. Mas mabuting huwag kayong umalis kahit isang hakbang man lang sa loob ng subdivision. Kung may makita kayo sa balita, huwag kayong mag-alala. Basta't maghintay na lang kayo hanggang sa pagbalik namin mamayang gabi bago namin ipaliwanag ang lahat. Biglang pinagbilinan ng ganito ni na Jiangyan at Jiang Chengyun. Agad na nabahala si Fang Hongmei. Anong ibig sabihin ng huwag lumabas? Xiaoyan, Chengyun, ano ba ang nangyayari? May itinatago ba kayo sa amin? Lumapit si Jiang Qin para pakalmahin siya. Tita Fang, huwag kayong mag-alala, makinig kayo kay Jiangyan. Ipaliwanag namin sa inyo ang lahat pagbalik namin. Tumango rin si Jiangyan at sinabing, ipaliwanag namin sa inyo ng detalyado ang lahat pagbalik namin basta. Kailangan niyong tandaan na kahit sino pa sa pamilya natin ngayon. Hanggat maaari ay huwag kayong lalabas ng subdivision. Ganoon lang, aalis na kami. Sinabi iyon ni Jiangyan at kinawayan sina Jiang Chengyun at Jiang Qin. Mabilis na umalis ang tatlo. Tinitigan ni Fang Hongmei ang papalayo nilang mga likod at nag-aalalang sumigaw. Ano ba talagang nangyayari? Hindi ba ninyo pwedeng linawin muna bago kayo umalis? Ginagawa niyo lang akong mag-alala ng sobra. Ngunit nakalayo na sina Jiangyan. Kaya't bumalik na lamang si Fang Hongmei sa silid upang hanapin ang asawa niyang si Jiang Chengye. Kabanata 0021, Paglitaw ng halimaw, ang 9th level na halimaw na Grey Rat. Jiangdu City Disease Prevention and Control Center. Sa mismong harapan ng control center, sa isang malaking screen.
Ipinapalabas ang mga kuha ng CCA mula sa buong Jiangdu City. Nang pumasok sina Jiang Yan, Jiang Chengyun at Jiang Qin sa control center. Lahat ng empleyado ay tumayo at sumaludo sa kanilang tatlo. Medyo naguluhan si Jiang Yan sa eksenang ito. Si Jiang Chengyun sa isang tabi ay sanay na sa ganitong mga pangyayari. Tumango siya ng bahagya, ikinaway ang kamay at kalmadong sinabi. Ipagpatuloy niyo ang inyong trabaho. Agad na umupo ang lahat ng empleyado at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Sa mga nakaraang araw, sila ang nagbabantay sa mga ECA, kuha sa buong Jiangdu. Dito, paliwanag ni Jiang Chengyun kay Jiang Yan. Nang marinig ito ni Jiang Yan, nag-isip siya at sinabi na hindi na kailangang maging komplikado. Ang pagbabantay sa buong syudad ng Jiangdu ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Xiao Wei. Kung may lumitaw na problema, malalaman ko agad. Kinakailangan ang pagbabantay sa buong syudad, kailangan din nating maging alerto sa mga pangyayari sa Jiangdu City. Kailangan kasi nating managot para sa buong Jiangdu. Bahagyang tumango si Jiang Yan, naiintindihan ang iniisip ni Jiang Chengyun. Hindi rin naman sila maaaring magbulag-bulagan. Nang makita ni Jiang Chengyun na nauunawaan siya ni Jiang Yan, tumango siya ng may kasiyahan. Matapos ang ilang araw ng operasyon ng paglilinis, ang buong distrito ng Jiangdu ay halos nalinis na ng mga halaman at hayop. Ngunit hindi rin natin masisiguro kung may natira pa. Alam mo naman na ang Jiangdu ay isang first-tier city na may ilang 10 milyong populasyon. Hindi gaanong posible na lubusang malinis ito sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit basta't may naiisip kami, nilinis na namin ang lahat. Sa kasalukuyan, sa loob ng Jiangdu, hindi na siguro madaling makahanap ng isang langgam. Ang mga halaman at hayop na nalinis ay sinira na rin lahat, para masigurong walang maiiwan na anumang banta. At gumawa kami ng agarang aksyon sa paligid ng labas ng syudad. Hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nakumpleto na namin ang paglilikas ng populasyon sa lahat ng bayan at baryo sa paligid ng Jiangdu. At mga nayon, upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa labas ng Jiangdu. Sa pangkalahatan, nagawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Sa tingin nyo, mayroon pa bang dapat idagdag? Nag-isip si Jiang Yan at tumingin kay Jiang Qin at nagtanong. Mas may karanasan ka kaysa sa akin sa usapin ng pagbabalik ng enerhiyang espiritu. Sa tingin mo, ano pang mga lugar ang kailangang bantayan? Tumingin si Jiang Qin sa screen ng monitoring sa harap. Bigla niyang itinuro ang ilang lugar sa malaking screen at nagtanong. Mayroon na ba kayong ginawa sa Xuan River? Ang buong Jiangdu ay itinayo rin sa tabi ng ilog, na nahahati sa dalawang bahagi, silangan at kanluran. Ang silangang bahagi ng Xuan River ay tinatawag na Jiangdong, at ang kanlurang bahagi ng Xuan River ay tinatawag na Jiangxi. Tumango si Jiang Chengyun at sinabing, ginawa na rin namin. Ngunit napakalaki ng Xuan River. At patuloy itong umaagos. Hindi ko masisiguro kung pagkatapos ng aming paglilinis, may lilitaw pang bagong uri ng isda sa loob ng Xuan River. Bahagyang sumimangot si Jiang Qin at sinabing may pagkaseryoso. Kung ganoon, pakiusap, bigyang pansin nyo ang Xuan River. Matapos ang pagbabalik ng enerhiyang espiritu, ang mga mababangis na hayop sa lupa ay nakakatakot. Ngunit ang mas nakakatakot talaga ay ang mga mababangis na hayop sa tubig. Ang mga mababangis na hayop sa tubig ay kadalasang mas malakas kaysa sa mga mababangis na hayop sa lupa. Buti na lang at hindi baybaying lungsod ang Jiangdu. Kung hindi, ang lahat ng ginawa ninyo ay mawawala ng saysay. Nagtanong ng may pagtataka si Jiang Yan, bakit mo nasabi yan? Seryosong sinabi ni Jiang Qin, dahil ang karagatan ang siyang pangunahing kampo ng mga mababangis na hayop. Paglipas ng maraming taon, magkakaroon sila ng isang tawag, water tribe. Subukan mong isipin kung gaano karaming water tribe ang mayroon sa buong karagatan. Gaano kalaki ang kanilang grupo? Sa ilalim ng napakalaking grupong ito, gaano karaming nakakatakot na mababangis na hayop ang isisilang? Sasabihin ko sa iyo, kahit pagkatapos ng 10,000 taon, ang water tribe pa rin ang pinakamalakas na grupo, walang iba. Nagulat si Jiang Yan, ganoon kalakas. Mas magiging makapangyarihan pa ito kaysa sa inaakala mo. Malalim ang titig ni Jiang Qin, tila may naalalang hindi magandang karanasan. Hindi alam ni Jiang Yan kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Ngunit isinapuso niya ang sinabi ni Jiang Qin. Sa sandaling ito, biglang umalinggaw ang boses ni Xiao Wei sa earphone ni Jiang Yan. Master, katuklasan lang. Ang enerhiyang espiritual sa hangin ay tumataas ng napakabilis. Nako, hindi na ito may tuturing na napakabilis. Ito ay tulad na ng pagsabog ng bulkan. Ang proporsyon ng espiritual na enerhiya sa hangin ay tumataas ng mabilis. Umabot na ito ng 10 beses sa oxygen, hindi, ngayon ay 100 beses na. Papunta na ito sa 1,000 beses. Nalagpasan na ang 1,000 beses, napakabilis talaga. Sa loob lamang ng ilang sandali ay umabot na ito ng 5,000 beses. Patuloy pa rin itong tumataas at tila hindi ito titigil. Sa gitna ng sigaw ni Xiao Wei, biglang dumilim ang langit at hindi mabilang na kulay ube at pulang kidlat ang kumikislap sa mga ulap. Ang kulog ay walang tigil. Kasunod nito, biglang bumuhos ang malakas na ulan ng walang babala. Humahagupit ang hangin parang bagyo na hindi inaasahan ng buong Jiangdu.
Nagsimula na, nang makita ang eksenang ito, sinabi ni Jiang Qin sa mabigat na tono. Kahit na may paghahanda na, ngunit nang dumating talaga ang pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Si Jian Yanman o si Jiang Chengyun ay nabigla sa sandaling ito. Sa pagbabago ng kalangitan at lupa. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ni Xiao Wei, Master, babala, babala, natuklasan ang mga mutant na nilalang. Sa sumunod na sandali, ang isa sa mga screen sa sentro ng pagsubaybay ay biglang lumaki. Sinakop ang buong screen. Sa screen ay isang manhole cover sa isang simentadong kalsada. Isang daga ang lumabas mula sa manhole cover. Sa gitna ng malakas na ulan, naging pula ang mga mata ng dagang ito. Mabilis na lumaki ang maliit na katawan. Sa proseso ng paglaki ng katawan, tila labis na nahihirapan ang dagang ito. Naglabas ito ng matinis na hiyaw. Ang hiyaw na ito, direktang ipinakita ang hanay ng mga nakakatakot na matutulis na ngipin sa kanyang bibig. Nakakatakot at nakakakilabot. Hanggang sa ang katawan ng daga ay umabot sa laki ng baka. Huminto ang paglaki ng katawan. Pagkatapos, ang mga mata ng daga ay unang nagpakita ng bakas ng kalituhan ng tao. Unti-unting nawala ang kalituhan, at sa halip ay nagpakita ng malupit at masamang tingin. Tumingin ito sa paligid at inamoy ito gamit ang ilong. Biglang tumingin sa isang direksyon. Pagkatapos ay bigla itong tumakbo sa lupa gamit ang apat nitong paa. Napakabilis, parang bigla itong naglaho. Ang eksenang ito. Nagpasinghap ang lahat, kabilang si Jiang Chengyun. Mabilis, kunin ang pagsubaybay batay sa direksyon ng daga. Agad na sigaw ni Jiang Chengyun. Ngunit bago pa man makatugon ang mga tauhan ng sentro ng pagsubaybay, ang screen sa malaking monitor ay otomatikong lumipat. Si Xiao Wei ang unang gumamit ng surveillance upang subaybayan ang kuha. Ang kuha sa surveillance ay patuloy na lumipat. Bawat kuha ay nakakuha lamang ng isang mahinang anino. Makikita kung gaano kabilis ang daga na nagmutate na naging mabangis na hayop. Pagkatapos lumipat ng higit sa 10 kuha, ang kuha sa surveillance ay tumigil sa harap ng isang gate ng subdivision. At ang daga ay lumitaw rin sa kuha. Sa pamamagitan ng surveillance, makikita sa loob ng guardhouse sa gate ng subdivision. Isang matandang lalaki ang nagbabantay. Nagbabasa lamang siya ng video sa kanyang cellphone. Hindi niya napansin ang panganib na paparating. Kaya sa sumunod na sandali, nawala ang anino ng daga. Ang gate ng subdivision ay gumawa ng malakas na ingay na parang binangga ng isang truck. Binangga ng daga ang gate ng subdivision. Direktang nagiba ang gate ng subdivision. At ang daga ay parang hindi pa sanay sa kanyang kasalukuyang katawan. Bahagya siyang gumalaw at umiling-iling. Dahan-dahang nagising ang daga. Sa sandaling ito, nagising ang bantay na lolo sa inay sa labas. Tumayo siya upang lumabas sa guardhouse at tingnan ang sitwasyon. Ngunit sa sumunod na sandali, ang pinto ng guardhouse ay nawasak. Bago pa siya makapag-react, isang kulay abong anino ang sumugod sa kanya. Pagkatapos, sumirit ang dugo sa bintana ng guardhouse. Umalinggaw ang sigaw at hiyaw sa loob ng monitoring center. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng lamig ang lahat sa monitoring center. Paulit-ulit na naririnig ang malalalim na paghinga. Ang ilang babaeng empleyado na mahina ang loob ay sumigaw pa nga. Nagpatunog ang boses ni Jiang Qin sa tamang oras sa isang kalmado at malamig na tono. Tila sanay na siya sa ganitong uri ng eksena. Ito ay isang level 9 na gray rat, isa sa pinakamababang antas ng mabangis na hayop. Labis itong uhaw sa dugo at mayroon lamang 2 kakayahan, copper skin iron bonus, sobrang bilis. Madaling lutasin. Ngunit ang gray rat ay karaniwang isang gregarious na mabangis na hayop kapag sila ay kumilos, mayroong hindi bababa sa 100. At hanggang sa libo-libo na nagbabanta sa mga ordinaryong tao. Ang isang ito ay dapat na isang nakalusot, ngunit nakita niyo rin. Hindi ito kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Huminga ng malalim si Jiang Chengyun at sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Saan ang lugar na ito? Tukuyin agad ang lokasyon. Ipadala ang pinakamalapit na patrol unit, dapat nilang patayin ang mabangis na hayop na ito. Protektahan ang buhay ng mga tao sa subdivision na ito. Nang marinig ito ni Jiang Qin, sinabi niya, iminumungkahi kong huwag mong gawin yon. Ang mga patrol unit ay isang grupo ng mga ordinaryong sundalo na humaharap sa level 9 na gray rat na ito. Kahit gaano karami ang ipadala, matatalo at mapapatay lang sila. Seryosong sinabi ni Jiang Chengyun, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Hahayaan ko na lang bang mapahamak ang mga tao nang walang ginagawa? Ang lahat ng paghahanda na ginawa natin noon. Hindi ba't upang protektahan ang buhay ng mga tao sa Jiangdu? Kung takot mamatay, huwag nang pumunta. Kung ganoon, ano pa ang saysay ng lahat ng ginagawa natin? Malamig na sabi ni Jiang Qin, nagpapaalala lang ako. Kung gusto mong magpadala ng mga taong mamamatay, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Sa sandaling iyon, winagayway ni Jiang Yan ang kanyang kamay at sinabi, huwag na kayong mag-away, Xiao Wei. Hanapin ang lokasyon ng Gray Rat at magpadala ng isang pangkat ng mga armadong robot. Sige po, amo. Lokasyon, Sihua Residential Area, Wangcheng District, Jiangdu. Seryosong sabi ni Jiang Yan, 3 minuto. Ipadala agad. Ilabas ang CCTV footage ng Sihua Residential Area. Sige po, amo.
Agad na lumabas sa malaking screen ang iba't ibang CCTV footage ng Xihua Residential Area. Sa CCTV footage, ang pinto ng security room ng residential area ay nabasag na. Isang tumpok ng dugo ang umaagos mula sa loob. Kasabay nito, naririnig din ang tunog ng pagnguya ng laman. Sa harap ng tagpong ito, ang mga tao sa monitoring center ay tila tahimik. Ang atmosfera ay napakabigat. Sa sandaling iyon, isang sedan ang biglang pumasok sa gate ng residential area. Imposible, hindi ba't naglabas na ng abiso sa buong lungsod na ang buong lungsod ay nasa ilalim ng curfew ngayon? Bawal lumabas ng basta-basta. Ano ang nangyayari sa sedan na ito? Nang makita ang sedan, kinabahan si Jiang Chengyun. Hindi pa ba sapat na isang security guard ang naging biktima? Kailangan pa bang magkaroon ng isa pang biktima? Sa kabila ng pagkabalisa, walang magawa si Jiang Chengyun kundi ang mag-alala. Sa sandaling iyon, pinindot ng driver ng sedan ang busina ng ilang beses. Matagal nang nagbusina pero walang sumasagot kaya nagtaka siya. Kaya binaba niya ang bintana sa gitna ng malakas na ulan at sumigaw sa security room. Hoy lawang, ano ba? Buksan mo ang gate. Ang driver ng sedan ay isang lalaking nasa edad 30 na may kalbong ulo at makulay na polo. Mayroon din siyang malaking gintong kwinta sa kanyang leg, mukhang isa siyang siga. Ang sigaw ng lalaki ay nagpatigil sa pagnguya sa loob ng security room. Pagkatapos, tumayo ang Grey Rat sa loob ng security room. Ang kanyang uhaw sa dugo ay naghahanap sa paligid. Nagkatitigan. Sa simula, akala ng lalaki na nagkakamali siya. Kinuskus niya ang kanyang mga mata at tumingin ulit. Nang makita niya kung ano ang nakatitig sa kanya, diretso siyang nanginig at sumigaw. Ay, Diyos ko, ang laki ng daga. Malinaw na nagulat ang Grey Rat sa lalaki. Sa isang iglap, isang kulay abong anino ang lumabas mula sa security room. At biglang tumalon sa lalaki. Mabilis ang reaksyon ng lalaki, umikli ang kanyang ulo. At umatras sa loob ng kotse. Isang malakas na tunog ng banggaan ang narinig. Ang kotse ng driver ay direktang naitulak ng ilang metro ng Grey Rat. At ang pinto ng kotse ay umimpis. Kung ordinaryong tao ang makakaranas ng ganitong sitwasyon, tiyak na matatakot at magtatago sa loob ng kotse. Ngunit ang trooper na ito na nasa edad medya ay tila may ibang pag-isip kaysa sa karaniwan. Nang matuklasan na nabangga ang kanyang sasakyan, agad siyang tumili, ang kotse ko. Kakalbili ko lang nitong may batch 2 araw pa lang. Sumpa kang daga ka, bayaran mo ang kotse ko. Pagkatapos ay ibinaling ng trooper na nasa edad medya ang manibela at inapakan ng gas. Sa isang malakas na ugong ng makina, agad na umandar ang sasakyan. Binangga nito ang kulay abong daga. Nang makita ito, lumundag ang kulay abong daga at nakaiwas. Nang makitang hindi nabangga ang malaking daga, umatras agad ang trooper na nasa edad medya. Mabilis na umatras at gumawa ng drift para ituwid ang sasakyan, nakaharap sa kulay abong daga. Nagkaharap ang tao at ang daga. Ang kulay abong daga ay may uhaw sa dugo na tingin, nagpapakita ng mga pangil nito. Mahigpit na hinawakan ng trooper na nasa edad medya ang manibela, naggangalit ang mga ngipin at patuloy na inapakan ng gas. Nagbubuga ng sunod-sunod na ugong ng makina. Nakahas kang sirain ang kotse ko, tignan natin kung hindi kita mapatay ngayon. Sa isang galit na sigaw, inapakan ng trooper na nasa edad medya ang gas hanggang sa dulo. Sa isang malakas na ugong, ang may batch ay parang palaso na pinakawalan. Biglang bumangga sa kulay abong daga. Ang kulay abong daga ay naglabas din ng isang hiyaw. Hindi natatakot, bumangga rin ito sa may batch. Agad na nagbanggaan ang kotse at ang daga. Isang malakas na tunog ng banggaan ang umalingaw-ngaw. Ang harap na takip ng kotse ng may batch ng trooper na nasa edad medya ay tumilapon. Dahil sa malaking inertya, tumayo ang likuran ng kotse. Ang trooper na nasa edad medya ay sumubsob sa airbag at nawalan ng malay. Mabuti na lang at hindi rin maganda ang kalagayan ng kulay abong daga. Ang buong katawan nito ay nakabaon sa harap ng may batch, diretsong naipit. Duguan ang ulo ng daga at malubha rin ang sugat. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat sa control center ay nagkatinginan. Ngayon lang sila nakakita ng ganito katapang na tao. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Chengyun, ayos itong kapatid na ito. Napatumba ang isang ferocious beast, hindi masama, hindi masama. Kung walang masama sa kanya, kailangan kong kunin siya sa hukbo. Kailangan ng hukbo natin ang ganitong katapang na tao. Nang marinig ito, bahagyang umiling si Jiang Qin. Sa tingin mo ba talaga na ganito kadaling talunin ang isang ferocious beast? Kahit na ito ang pinakamababang antas na 9th level ferocious beast. Hindi pa rin ito kasing simple ng iniisip mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang monitor. Nang marinig ito, agad na tumingin si Jiang Chengyun sa monitor sa malaking screen. Pagkatapos ay nakita niya ang isang eksena na nagdulot sa kanya ng panginilabot. Kabanata 0022 Armed Robot lumabas. Sa malaking screen ng monitor, ang hindi mabilang na duguan na sugat sa katawan ng kulay abong daga na nakabaon sa harap ng kotse, ay nagsisimulang gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Nagsisimula na naman itong maging masigla. Nagulat si Jiang Chengyun nang makita ang eksenang ito. Mayroon din palang kakayahan sa pagpapagaling ang mga ferocious beast na ito. Bahagyang tumango si Jiang Qin, tama, basta hindi nakatanggap ng nakamamatay na atake.
Kahit gaano pa kabigat ang kanilang mga sugat, gumagaling sila sa maikling panahon. Iyan ang tunay na nakakatakot sa mga mababangis na hayop. Nagtanong si Jian nang nagtataka, anong uri ng sugat ang maituturing na nakamamatay sa mga mababangis na hayop na ito? Nag-isip si Jian at sinabi, putulin ang kanilang mga ulo. O hukayin ang kanilang mga panloob na core. Panloob na core? Mayroon palang panloob na core ang mga mababangis na hayop na ito. Nagulat si Jian. Bahagyang tumango si Jian naman, ang pinakapuso ng anumang mabangis na hayop ay ang panloob na core. Kasabay nito, ang panloob na core ng mababangis na hayop ay isa ring mahusay na material para sa paglilinang. Para man sa martial cultivator o Dao cultivator, maaari nilang mapahusay ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng panloob na core ng mababangis na hayop. Ngunit para sa isang mababangis na hayop tulad ng level Sham Grey Rat, ang epekto ng panloob na core ay hindi gaanong mahalaga para sa ordinaryong martial cultivator. Mapapabuti lamang nito ang pisikal na kalidad ng isang ordinaryong tao. Tumingin si Jian kay Jiang Chengyun at sinabing, alam ko kung ano ang iniisip mo. Ngunit mas mabuting talikuran mo ang ideyang iyan. Hindi madali para sa isang ordinaryong tao na sumipsip ng panloob na core. At ang panloob na core ng parehong antas ay maaari lamang sipsipin ng isang beses. Ang mahalaga, pagkatapos masipsip ang panloob na core ng mabangis na hayop, mayroong kalahating posibilidad na magkaroon ng mga side effect. Nagulat si Jiang Chengyun, mayroon palang side effect. Anong uri ng side effect? Pagbabago, diretsong sinabi ni Jiang. Tulad na lamang ng level Sham Grey Rat na ito. Kung sipsipin ng isang ordinaryong tao ang panloob na core nito, mayroong kalahating posibilidad na magdudulot ito ng pagbabago sa tao. Ang taong nagbago ay magkakaroon ng malinaw na katangian ng Grey Rat. Ngunit mamanahin din ito ang bahagi ng kakayahan ng Grey Rat. Tinatawag namin ang taong ito na isang mutated person. Kalahating tao, kalahating mabangis na hayop. Ang mga gawi ay magkakaroon ng napakalinaw na katangian ng mababangis na hayop. Kasabay nito, ang pagkahayop ay mas malaki kaysa sa pagiging makatwiran. Karamihan sa mga oras, sila ay mukhang magagalitin, uhaw sa dugo, at palaaway. Hindi tinatanggap ng mga tao. Kaya pinapayuhan kitang talikuran ang ideya na payagan ang mga ordinaryong tao na sumipsip ng panloob na core. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay tiyak na hindi mo gugustuhing makita. Napangiti si Jian Chengyun at tumango, ganoon pala. Sa sandaling ito, sa screen ng pagsubaybay, halatang nakabawi na ang Grey Rat. Nagsimula itong magpumiglas ng husto, sinusubukang alisin ang ulo ng kotse na nakaharang dito. Ang malakas na puwersa nagdulot upang ang may batch na tumitimbang ng higit sa 2 tonelada ay patuloy na umuga. Halos mawasak ang katawan ng kotse. Kasabay nito, ang Grey Rat na ito ay naglabas din ng isang dagundong na may galit na aura. Nang makita ang tagpong ito, sumimangot si Jiang at sinabi, nag-amok na ang Grey Rat na ito, ang mga mababangis na hayop pagkatapos mag-amok. Magiging lubhang brutal at ang lakas ay dodoble. Tulad ng inaasahan, pagkatapos maglabas ng dagundong, tumaas ang lakas ng Grey Rat. Ang maikling mga paa sa harap ay nagpakita ng matutulis na kuko at hinawakan ang ulo ng kotse. Unti-unting pinupunit ang ulo ng may batch. Ang ulo ng kotse na gawa sa purong bakal. Sa harap nito, parang kahoy. Sa wakas, sa gitna ng walang humpay na pagpunit ng kulay abong daga, ang harapan ng sasakyang may batch ay hindi na nakayanan at tuluyang nawasak. Kumalat sa lupa ang iba't ibang piraso ng bakal at mga piyesa. Nang makita ang tagpong ito, napakapit ang mga tao sa control center. Tapos na ang driver. Bahagyang umiling si Jiang na tila nakikita na ang kahihinatnan ng driver. Mabigat ang tingin ni Jiang Chengyun at tutok sa monitor. Nakita nila na ang kulay abong daga, pagkatapos makawala, ay mukhang mabangis. Mapupula ang mata nitong tumingin sa walang malay na driver sa loob ng sasakyan. Bigla itong sumugod at dumiretso sa windshield ng may batch. Sinimulan nitong punitin ang windshield gamit ang mga pangharap nitong paa. Nisisisisu. Hindi napunit ang windshield. Nagulat si Jiang sa nakita niyang ito. Bakit hindi napunit? Sa lakas ng kulay abong daga, ang windshield na ito ay parang gawa sa papel. Lalo na't halata na nag-evolve ang kulay abong daga. Doble na ang lakas nito kumpara sa dati. Tumingin si Jian at nag-isip, may posibilidad ba na? Ang windshield ng may batch na ito ay bulletproof. Umiling siya at sinabi, sayang, walang silbi. Kahit na bulletproof glass pa yan, kayang basagin yan ng kulay abong daga pagkatapos mag-evolve. Pagkatapos niyang sabihin yon, nakita nila ang kulay abong daga na napagtantong hindi kayang punitin ng kanyang mga kuko ang windshield. Kaya naman, inihampas nito ang kanyang ulo ng malakas dito. Agad na nagkaroon ng mga bitak ang windshield sa harap nito. Nang makita ng kulay abong daga na epektibo ang paghampas, muli nitong inihampas ang ulo nito. Hinalpas nito ito ng 3 beses. Sa wakas, tuluyang bumigay ang windshield ng may batch. Nagkaroon ng butas dito. Tapos na, sabi ni Jiang Chengyun at tinakpan ang kanyang mga mata, ayaw nang tumingin. Ganoon din ang ginawa ng maraming empleyado sa control center. Ngunit nang akmang ipapasok ng kulay abong daga ang ulo nito sa butas. Para kagatin ang ulo ng driver,
Bigla itong umatras ng bahagya. Ang matatalim nitong ngipin ay kumagat sa hangin. Gusto nitong hablutin ang driver. Ngunit sa sumunod na sandali, hinila ito ng isang napakalaking lakas. Pagkatapos, parang may humablot sa katawan nito. Mabilis itong iginuhit sa ere. Direkta itong bumagsak sa sementadong lupa. Bago pa man makareact ang kulay abong daga, muling hinablot ang katawan nito. Muli itong bumagsak sa lupa. Paulit-ulit. Nagkaroon ng napakaraming bitak ang sementadong lupa. Sa malaking screen ng control center, malinaw na nakikita ng mga tao na may isang figura na humablot sa buntot ng kulay abong daga. Hinila nito ang kulay abong daga palabas at walang humpay na inihampas sa lupa. Sa isang masusing tingin, ay ilang mga hugis taong makinang puno ng teknolohiya. Ito mismo ang mga armadong robot na ipinadala ni Jiang Yan bilang suporta. Ilang armadong robot, bawat isa ay 3 metro ang taas at napakalaki. Mayroon din itong high-heat energy cannon sa balikat, na may kalakip na infrared aiming device. Sa sandaling ito, ang infrared aiming devices ng ilang armadong robot ay nakatutok sa Grey Rat. Bahagyang nakahina ng maluwag si Jiang Yan, sa wakas ay nakarating din. Buti na lang matapang ang driver. At nakipagbuno sa Grey Rat na ito ng 2 o 3 minuto. Kaya nakarating ang mga armadong robot sa kritikal na sandali. Ang robot ay natigilan. Ito ay robot. Diyos ko, talagang may mga robot. Mukhang napakahusay pa nila. Ganyan na ba kagaling ang teknolohiya ng ating Longgo? Kahit mga robot kaya na nilang gawin. Ang ilang mga robot na ito ay mukhang napakalakas at kahanga-hanga. Kabanata 0023 ang krisis ay lumala at nasampal sa mukha. Ang lahat ng mga kawani sa control center ay humanga at nag-usap. Si Jiang Chenyon, na ayaw makakita ng madugong eksena, ay ibinaba rin ang kanyang kamay. At tumingin sa malaking screen. Hindi niya agad tiningnan ang mga armadong robot. Sa halip, tumingin siya sa driver's seat ng may batch. Nang makita niyang hindi napahamak ang middle-aged driver. Sa wakas ay nakahina siya ng maluwag. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga armadong robot. Okay, ikaw pala ang gumawa ng mga robot na ito. Talagang hindi pangkaraniwan. Ngumiti ng bahagya si Jiang Yan at ipinakilala, ito ang mech-type na armadong robot. Ang pangunahing lakas ay controlled nuclear fusion na tumitimbang ng 10 tonelada. Ang mga pangunahing sandata ay high-heat energy cannons, plasma cutters, microparticle cannons, at nilagyan din ito ng atomic scanning energy booster, infrared aiming device at iba pang auxiliary equipment. Ang pinakamagandang bagay sa robot na ito ay ang tibay ng katawan, lakas. Buong puwersa ng pag-atake, hindi rin komplikado ang material na angkop para sa malawakang produksyon. Tumango ng paulit-ulit si Jiang Chenyon, sige, gumawa ng mas maraming robot na ganito. Mas marami mas mabuti pagdating ng halimaw na alon. Siguradong magiging pangunahing puwersa ito sa paglaban sa mga halimaw na hayop. Tiningnan ni Jiang Qin ang mga armadong robot sa malaking screen at sinabi, gusto mong gamitin ang ganitong uri ng robot upang labanan ang halimaw na alon. Nang marinig ito ni Jiang Yan, tumango siya at sinabi, hindi ba pwede? Nag-isip si Jiang Qin at sinabi, siguradong walang problema sa pagharap sa mga 9th level na halimaw na hayop. Ang mga 7th at 8th level na halimaw na hayop ay makakayanan din ng bahagya. Ngunit ang mga halimaw na hayop na higit sa 6th level ay hindi na kayang harapin ng ganitong uri ng robot. Nagulat si Jiang Yan, huwag mong sabihin sa akin na maraming high-level na halimaw na hayop sa halimaw na alon. Hindi ba magkakaroon ng mga uri ng halimaw na hayop tulad ng King level at Emperor level? Nag-isip si Jiang Qin at sinabi na ngayon pa lamang nagsisimula ang pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Maliban sa mga mababangis na hayop sa karagatan, hindi pa abot sa antas ng Panginoon ang mga mababangis na hayop sa kalupaan. Ngunit tiyak na may mga hayop na nasa ika-4 o ika-5 antas, at ang mga hayop na nasa ika-6 o ika-7 antas ay hindi rin kakaunti, syempre limitado rin ang kanilang bilang. Sa totoo lang, ayos lang naman ang mga ito. Ang kinakatakutan ay baka may lumitaw na hayop na nasa ika-3 antas o mas mataas sa gitna ng pagdagsa ng mga mababangis na hayop. Ang mga hayop na nasa ika-9 hanggang ika-7 antas ay itinuturing na mababang antas na hayop. Ang ika-6 hanggang ika-4 na antas ay itinuturing na panggitnang antas, at ang ika-3 antas pataas ay itinuturing na mataas na antas. Kung ang gagamitin mo lang para labanan ang pagdagsa ng mga mababangis na hayop ay mga ganitong robot na armado, baka magkaproblema ka. Sumimangot si Jiang Yan, ganoon ba? Naalala ko na sinabi mo na kahit ang mga mataas na antas na hayop ay malalabanan lang ng mga sentinel robot kung marami sila. Sapat na ba ang mga ito para labanan ang mga panggitnang antas na hayop? Tumango si Jiang Qin, sa kakayahan ng mga sentinel robot, halos kaya nilang labanan ang mga panggitnang antas na hayop. Basta siguraduhin mo lang na ang bawat sentinel robot ay may kakayahang magkaroon ng mutasyon sa gene. Natural lang, kaya ayon sa kasalukuyang paghahambing. Kayang labanan ng mga robot na armado ang mga mababang antas na hayop, kayang labanan ng mga sentinel robot ang mga panggitnang antas na hayop.
Ang natitira na lang ay ang mga mataas na antas na hayop na wala pang panlaban. Nag-isip si Jiang Yan. Nag-isip si Jiang Qin, hindi naman sa walang panlaban. Yung armas na ginamit mo dati para labanan si Empress Ling Qian ay kaya ring labanan ang mga mataas na antas na hayop, ang problema lang ay kung ang armas na ito ay kayang gawin ng maramihan. Binigyan agad ni Jiang Yan si Jiang Qin ng masamang tingin, ano ba yang iniisip mo? Akala mo ba ang molecular compression cannon ay parang repolyo? Gagawa ng maramihan. Isa lang ang meron ako sa ngayon. 7 araw na lang bago ang pagdagsa ng mga mababangis na hayop. Kahit magpuyat pa ako, hindi ako makakagawa ng marami. Ikinibit ni Jiang Qin ang kanyang balikat at sinabing wala na siyang magagawa. Bawasan na lang ang kanon. Iwinagayway ni Jiang Yan ang kanyang kamay at sinabing hindi pa siya nagmamadali dahil 7 araw pa naman. May paraan pa siguro para malutas ito, harapin muna natin ang araw na ito. Habang nagsasalita, tumingin si Jiang Yan sa malaking screen. Sa malaking screen, dahil sa pagkilos ng mga robot na armado, halos nagiging dominante ang sitwasyon. Ang abuhing daga na nabagsakan na ng maraming beses ay halos hindi na makakilos at naglalabas na ng hinaing. Nang makita ito ng robot na armado, tumigil ito sa pagbagsak. Ang high-heat energy cannon sa balikat nito ay otomatikong pinaikot ang baril nito at itinutok sa abuhing daga. Sa noo ng abuhing daga, agad, ang baril ng high-heat energy cannon ay nagsimulang umikot sa bilis na nakikita ng mata at naging pula at kumikinang. Tila naramdaman ng abuhing daga ang malaking panganib dahil sa likas nitong katangian bilang isang nilalang. Bigla itong naglabas ng matinis na hiyaw. Bang 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 bang. Isang nakakatakot na sound wave ang direktang sumira sa lahat ng surveillance camera sa paligid. Ang buong malaking screen ay tuluyang nagdilim. Hindi lang iyon. Ang boses na ito ay umabot sa control center sa pamamagitan ng sihe. Expression. Sa loob ng buong control center, 2 lamang ang ligtas, isa ay si Jiang Qin. At ang isa pa ay si Jiang Yan. Si Jiang Chen sa tabi ay nagtakip na sa kanyang mga tainga at naglulukmok sa sakit. Hindi ko akalain na mayroon din itong atake ng sound wave, medyo nagulat si Jiang Yan nang makita ang eksenang ito. Kalmado ang ekspresyon ni Jiang Qin at sinabi na parang normal na ito, napaka-normal. Ito ang nakamamatay na hiyaw na inilalabas ng Grey Rat kapag nararamdaman nito ang panganib ng kamatayan. Kaya nitong agad na pumutok ang eardrum ng isang tao o kaya'y pasabugin ang utak, kahit na isang martial artist. Kung walang paghahanda, maaapektuhan din sila at malalang masusugatan. Buti na lang at ang nakamamatay na hiyaw na ito ay nagmula sa siye. Kung narinig ito sa mismong lugar, siguro ang sound wave pa lang ay kayang pasabugin ang lahat ng ulo dito. Tinitignan ang sitwasyon sa loob ng control center. Alam ni Jiang Yan na hindi nagmamalabis si Jiang Qin. Ito pa lang ay isang pinakamababang antas na ninth-level fierce beast. Ganun na lang ang kayang idulot nitong nakakatakot na pinsala sa mga tao. Mukhang malayo pa sa sapat ang kanyang paghahanda kung gusto niyang labanan ang fierce beast tide. Si Yao Wei, ibalik ang imahe at suriin ang hiyaw ng Grey Rat kanina. Sige po, Master. Ang imahe na orihinal na nawala sa malaking screen. Matapos kumislap ng ilang beses ng snowflake, na ibalik itong muli. Pero ang imahe ay hindi na ang dating TK footage, kundi visual footage. Master, ang CCE sa lugar na yon ay nasira kanina. Sa kasalukuyan, maibabalik lamang ang imahe sa pamamagitan ng armed robot perspective. Bukod pa rito, ang hiyaw kanina ay umabot na sa 400 decibel batay sa pagsusuri. Malayo na ito sa limitasyon ng pagkaya ng tao. Kung makatagpo ang normal na tao ng ganitong sound wave attack. Tumango si Jiang Yan at itinala ang tunog na yon. Sige po, Master. Kasabay nito sa malaking screen. Ang buhay ng Grey Rat ay malapit nang matapos. Ang hiyaw na iyon ay maaaring may nakamamatay na pinsala sa mga tao. Pero walang epekto sa mga makina. Pagkatapos ay pinaputok ang isang kanyon. Isang orange-red na high-heat light beam ang agad na binaril. Direktang tumama ito sa ulo ng Grey Rat. Hindi na nakahiyaw pa ang Grey Rat. Nawala agad ang kanyang upper body. Maaaring makita ng malinaw mula sa malaking screen. Sapat na para ipakita kung gaano katakot ang high-heat energy beam. Naresolba na ang Grey Rat. Direktang itinapon ng armed robot ang kalahati ng katawan ng Grey Rat sa lupa. Lumabas na gumugulong sa gitna. Ito ang Fierce Beast Inner Core. Pakuha mo ito sa iyong robot. Kung mapupulot ito ng ordinaryong tao, baka may mangyaring hindi maganda. Seryosong sabi ni Jiang Qin. Tumango si Jiang Yan, si Yao Wei, pakuha mo sa armed robot ang inner core. Isama mo na rin ang bangkay ng Grey Rat. Tamang-tama, mapag-aralan ko ito. Sige po, Master. Nang akala ni Jiang Yan na makakahinga na siya ng maluwag. Biglang naglabas ng sunod-sunod na alarma ang malaking screen sa control room. Isang napakalaking virtual na mapa ng lungsod ang lumitaw sa malaking screen. Sa mapa na ito, lumitaw ang hindi bababa sa 100 pulang tuldok. Tumulog ang boses ni Xiao Wei, Master, may natuklasang maraming nagbagong nilalang. Sa kasalukuyan, may kabuang 148 lugar. Ang mga pulang tuldok sa mapa ay ang mga lokasyon kung saan lumitaw ang mga nagbagong nilalang.
Nagulat si Jiang Yan at tumingin kay Jiang Chengyun. Hindi ba't sinabi mo na nalinis na ang lahat ng halaman at hayop sa lungsod? Paano pa nagkaroon ng napakaraming lugar? Kanina lang, buong pagmamalaki niyang sinabi na halos nalinis na. Ngayon, biglang lumitaw ang higit sa 100 lugar. Talagang napahiya ang kanyang matandang mukha. Kabanata 0024, halaman uri ng halimaw, ang halimaw na baging. Sa harap ng biglaang tagpong ito, nanatiling kalmado si Jiang Qin. Sa loob lamang ng ilang araw, ang paglilinis ng isang first-tier na lungsod na may populasyon ng ilang 10 milyon sa ganitong antas ay napakahusay na. Huwag nang maging mapanuri. Magmadali na nating lutasin ang mga problemang ito. Nang marinig ni Jiang Chengyun na ipinagtanggol siya ni Jiang Qin, nagulat siya. Sinasabi ko lang ang katotohanan, hindi ako nagtatarget ng sinuman. Tila napansin ni Jiang Qin ang tingin ni Jiang Chengyun at dagdag na sinabi ito. Napaisip si Jiang Yan na pala. Ang isang first-tier na lungsod na may populasyon ng ilang 10 milyon. Ang paglilinis nito hanggang sa natitira na lamang ang higit sa 100 nalalabi ay sapat ng katibayan na ang mga nakaraang araw ng aksyon. Talagang lubusan na. Tunay ngang napakaliit na lamang nito. Agad na magpadala si Xiao Wei ng mga armadong robot para harapin ito. Kailangang maging mabilis. Subukang bawasan ang hindi kinakailangang pagkawala ng tauhan. Kasabay nito, kunin ang lahat ng mga surveillance camera kung saan naroroon ang lahat ng mga halimaw. Dahil may lumitaw na sitwasyon, natural na kailangang harapin ito sa unang pagkakataon. Sige po, Master. Agad na lumitaw sa malaking screen ang higit sa 100 surveillance footage. Lahat ay mga larawan ng mga nagbagong halimaw. May iba't ibang uri. Ang pinakakapansin-pansin ay isang halimaw na may hugis bulaklak. 7 metro ang taas, bumuka ang usbong ng bulaklak, ang gitna ay hindi na pistil, kundi mga pangil na may mga tinik. Ang mga ugat sa ibaba ay direktang humiwalay sa lupa. Tulad ng mga binti, maaari itong maglakad kahit saan at hindi rin mabagal ang bilis. Ang mahalaga, ang halimaw na may hugis bulaklak na ito ay matatagpuan sa isang slum area sa Jiangdu City. Dito, masiksik ang mga tao, magkakatabi ang mga eskinita, at napakakomplikado ng lupain. Maraming mga vendor din na nagtitinda dito. Sa oras na ito, nang makita ng mga dumadaan ang halimaw na may hugis bulaklak, ang mga mahihina ang loob, ay agad na lumayo. Ngunit mayroon ding ilang mga residente na medyo matapang at puno ng pag-uusisa. Mayroon pang ang 2 residente na gustong lumapit sa halimaw na ito. Ngunit 2 hakbang pa lamang ang kanilang nalalapit. Nang bigla silang mapulupot ng mga berdeng baging. Ang mga baging na iyon ay parang mga galamay ng buhay. At diretsong binalot ang 2 tao. Dinala sila sa harap ng halimaw na hugis bulaklak. Halos walang sabi-sabi, bumukas ang mga pangil sa gitna ng halimaw na hugis bulaklak. Diretsong nilamon ang isa sa kanila. Isang nakapanlulumong hiyaw ang umalingaw-ngaw. Dumadaloy ang dugo at laman mula sa mga pangil ng halimaw. Nang makita ito, natulala ang lahat ng residente sa paligid. Kumalat ang takot sa puso ng mga tao. Naku, kumakain ng tao ang halimaw, tumakas na kayo. Hindi malaman kung sino ang sumigaw nito. Agad na nagkagulo ang lahat ng nanonood sa paligid. Ngunit mayroon pa ring matatapang na gustong sumaklolo. Isang lalaki na may maikling buhok. Ang kumuha ng palakol ng bombero kung saan. Hinablot ang palakol at tinaga ang mga baging na bumabalot sa isa pang tao. Ngunit tumama ang kanyang palakol sa mga baging. Parang tumama ito sa isang matibay na bakal. Walang kahit isang bakas na naiwan. Agad na natuklasan ng halimaw na inatake. Ang presensya ng lalaking maikling buhok at walang sabi-sabi. Na hinampas ng mga baging. Hindi nakailag ang lalaki at tinamaan siya ng diretsyo. Diretsong lumipad ang kanyang katawan na may bigat na higit sa 100 libra ng ilang metro. Napunit ang kanyang mga damit at nag-iwan ng sugat na puno ng dugo. Nang makita nilang lumipad ang lalaki, mas natakot ang mga taong nagtatago at nanonood sa paligid. Mas lumayo pa sila. Nagkataon namang may isang matigas ang ulo na matandang lalaki. Ang kumuha ng isang burner ng baboy kung saan. Sinindihan niya ang burner upang maglabas ng asul na apoy. Sumugod siya para sunugin ang mga baging ng halimaw. Ngunit bago pa siya makalapit, natuklasan ng halimaw ang sitwasyon. At agad na nagpakawala ng 4 o 5 baging para hampasin ang matandang lalaki. Agad na sinundan ng matandang lalaki ang yapak ng lalaking maikling buhok. Hindi niya rin mahawakan ang burner at nahulog ito. Sa pagkakataong ito, wala nang nangahas na sumulong bilang bayani. Sa loob ng control center, tiningnan ni Jiang Yan ang halimaw na hugis bulaklak at nagtanong, ito ba ang halimaw na halaman? Mas malakas ito kaysa sa ordinaryong halimaw na hayop. Nakita mo ba ang mga baging nito? Napakatibay. Hindi kayang putulin ng ordinaryong talim. Ang kahinaan nito ay apoy, ngunit hindi ito masasaktan ng ordinaryong apoy. Kailangan ng apoy na may temperatura na hindi bababa sa 1,000 grado para ito matakot. Halaman na baging. Ngunit nakita mo rin, mahirap para sa ordinaryong tao na lumapit dito. Lalo na ang saktan nito. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang higit sa 10 armored vehicle ng pulis sa screen ng monitoring.
Nang makita ang mga armored vehicle na ito, nagulat si Jiang Yan at nagtanong kung bakit may mga pulis. Hindi ba't ipinaalam na sa mga hukbo at pulis sa ibaba na huwag basta-basta kumilos? Sino sa mga detachment na ito ang nangahas sumuway sa utos ng nakatataas? Pinuno, hindi ito mga grupo mula sa Jiangdu, tingnan nyo ang kanilang plaka. Mula sa Kyoto sila, sabi ng isang alertong staff. Tiningnan ni Jiang Chengyun ng mabuti at nakita rin niya ang mga plaka ng mga armored vehicle na ito. Lahat ay nagsisimula sa letrang Kyoto. Mas nagtaka si Jiang Chengyun. Paano napunta ang pulisya ng Kyoto sa aking lungsod ng Jiangdu? Sa sandaling ito, nagsalita ang isa pang staff. Pinuno, nakalimutan mo na ba? Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Kyoto na magsasagawa sila ng pinagsanib na ehersisyo ng militar at pulis. Ang lugar ay itinakda sa Jiangdu, kaya kung bibilangin ang oras. Sa mga araw na ito ang araw ng pinagsanib na ehersisyo. Natatakot ako na maraming militar at pulis mula sa ibang lugar ang pupunta sa Jiangdu. Paalala ng staff na ito, tinapik ni Jiang Chengyun ang kanyang noo at nagulat na sumigaw ay, paano ko nakalimutan yon? Mabilis, kontakin kaagad ang grupong ito at pabilisin silang lumikas. Pinuno, wala pa kaming contact information nila, kailangan pa naming mag-search. Tumingin kaagad si Jiang Chengyun kay Jiang Yan, bilisan mo. Pahanapin mo kaagad sa iyong artificial intelligence ang paraan para kontakin ang grupong ito. Pabilisin silang lumikas, kung hindi, baka lahat sila mapahamak dito. Huli na, tunog ng boses ni Jiang Qin. Tumingin kaagad si Jiang Chengyun sa malaking screen. Nakita niyang ang mga pulis sa mahigit 10 sasakyan ng pulisya. Bumaba ng fully armed. Sila ay sanay, agad na naghiwa-hiwalay at bumuo ng linya ng depensa batay sa mga armored vehicle. Tinitigan ng leader ng grupo ang halimaw na bulaklak na hindi kalayuan at nagmura. Anong klaseng sitwasyon ito? Kakarating pa lang namin sa Jiangdu. Bakit nakakita na kami ng halimaw? 100 deaths. Pinuno, ano ba talaga yan? Mukhang nakakatakot, sabi ng isang pulis na medyo natatakot. Paano ko malalaman? Hindi mo ba nakitang kumakain na siya ng tao? Sa sandaling ito, tila napansin din ng halimaw na bulaklak ang grupong ito ng pulis. Ngunit hindi ito interesado pagkatapos kainin ang isang tao. Maghahanda na itong kainin ang isa pang tao. Gumagalaw ang baging. Ang isa pang taong nakapulupot dito ay lumapit sa harapan nito. Nang makita ang eksenang ito, paano nakapagtimpi ang leader? Agad na sumigaw, pumutok. Mag-ingat na huwag masaktan ang hostage. Bang! Halos sa sandaling mag-utos ang leader. May isang sniper na unang bumaril. Putok ng sniper, sabog sa ulo. Direktang tumama sa gitna ng malaking bibig ng halimaw na bulaklak na puno ng mga pangil. Nasaktan ang halimaw na bulaklak na tinamaan. Naglabas ng ungol na parang hayop. Ngunit ang bala ng sniper ay hindi tumagos dito. Sa halip, ginalit ito. Barilin lahat, patayin ang halimaw na ito. Agad na sumigaw ang leader nang makita ito. Dadadada. Bang 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 bang. Bumuhos ang di mabilang na bala na parang bagyo. Sa harap ng ganitong atake,